Nagpalit na ng warding pinuno. Leonan, ewan ko rin kung bakit. Mukhang babae pa nga ang bago. Babae raw, Denny. Noon, kahit ang mga inutil na lalaking mutante ay di matanggap. Ngayon, pati babae, may lakas ng loob pang pumunta. Mukhang may palabas tayong aabangan. Tignan natin kung gaano katagal tatagal ang bagong warden. Taya ko, 3 araw lang. Hahaha, ang mga babae ng imperyo, akala mo sobrang taas ng lipad. Hindi ako naniniwalang kaya niyang tumagal ng kalahating araw. Sige, 1 oras ang taya ko. Aba, babae pala talaga. Kayo, tama na ang kakareklamo. Shailan, isang wala ng silbing basura na ni fertility ay wala. Gusto mo pang angkinin si Prinsipe Jayanger. Mamatay ka na lang. Napanaginipan na naman to. Hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako lalakad sa dating landas na yon. Para sa buhay at sa maliit kong buhay. Sa wakas, may trabaho na rin ako. Kaya sulitin ko na lang habang may oras. Salamat sa inyo, Warden, sa pagpapadalang pagkain. Lene. Mga babae na walang alam. Ayusin mo ang mga mata mo. Baka naman wala talagang tao rito. At buhay mo, nakaabang na. Hahaha, ang tapang mo pala, ang liit-liit mo. Anong tinitingnan mo? Elway goodness, ang cute nitong mabalahibong maliit na kuneho. Ikaw ba ang bagong warden? Anong pangalan mo? Shailan ang pangalan ko. Shailan. Hi! Ang ganda ng pangalan mo. Talagang malas sa ganda. Araw-araw, 9:00 ng umaga. Dapat na ibibigay ang pagkain sa area ng kulungan ng eksakto sa oras. Mangyaring mahigpit na sundin ang pagkain na nakasanayan ng bawat isa. Ang mga malalakas na nilalang na malapit nang bumagsak ang mental energy. Kaya sila tinatawag na mga big boss. Kapag tuluyang gumuho na ang lahat, magiging sobrang delikado sila. Mawawala sa katinuan. Kaya nga biglang nawala ang dating warden. Kailangan ko lang makabawi ng sapat na pera. Basta maiwasan ko lang ang dating ending. Bago pa yon, siguradong walang sablay. Walang monitor dito. Mga alarma lang ang meron. Sa labas, mukha silang mga kriminal. Pero sa totoo, hindi sila mapapantayan ng ordinaryong seguridad. Ang mga pasilidad dito ay para lang pigilan ang mental energy. Basta huwag lang lalabas sa pintuan ng kulungan, okay na. Si Hihanshi pala ang nasa orihinal. Nabanggit sa librong yon. Siya ang bayani na hinahangaan ng babae. Pinakapaborito ng mga babae sa buong kalawakan. Pero, mula sa isang kilalang beast form, hanggang sa bingit ng pagbagsak ng mental energy, maaaring mamatay anumang oras. Grabe ang lagay ng bawat isa sa kanila. Isa lang akong maliit na ekstra sa mundong ito. Wala akong magagawa para sa kanila. Pero dahil ako ang kasalukuyang warden, hindi ko sila pwedeng basta baliwalain. Kailangan ko ring gumawa ng kaya ko. Para man lang gumaan ang pakiramdam nila kahit konti. Ang bagong warden na ito, medyo slow sa utak. Pero hindi naman masama ang itsura. Alam magpahalaga sa kagandahan ng kuya niya. Nga, mukhang ganoon na nga. Hindi na magiging boring ang susunod. Nakakaakit na tubig. Sinabi raw ng bagong warden na ang pangalan niya ay Shailan. Sobrang lapit mo sa akin. Hindi mo ba narinig? Tinanong lang kita. Hishaw Jayang, anong problema mo? Lalong lumala ang pagbagsak ng mental power ni Hihanshi. Paano na ito kung magpapatuloy pa ng ganito? Hindi na kayang pigilan ng katawan niya ang sobrang pagwawala ng mental power. Baka tuluyang mabasag ang katawan niya at mamatay. Hindi ba dapat nakatingin na lang tayo at hayaang mabangga siya hanggang mamatay? Tawagan niyo ang Imperial Rescue Team. Naku, parang sadyang ipinadala pa tayo ng imperyo dito. Dapat malinaw na sa'yo yan. Matagal na tayong pinabayaan. Basta huwag lang tayong lalabas para manggulo. Ang mamatay dito ang pinakamagandang hantungan na tingin nila. Tama ba ako, mahal na prinsipe? Si Hishaw Jayang ang taong pinapahalagahan ko ng lubos. Siya lang mag-isa ang pumatay ng napakaraming insekto. At nakaligtas pa ng hindi mabilang na tao. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa kanya.
Mutang Feng, ano bang nangyari kay Hihanshai? Hixiao Jiang. Naririnig mo ba ako? Hindi siya pwedeng mapahamak. Naging pula ang dating puting leon. Hixiao Jiang, ikaw ang una kong iniidolo. Ikaw ang pinakamahangalang mandirigma na iginagalang ng lahat. Hindi pwedeng bumagsak ka lang ng ganito. Ano pang ginagawa ni No Isa doon? Bilisan niyo na at gamutin ang sugat ni Hixiao Jiang. Buhay pa ba si Lin Xiaojiang? Ang mahalaga, basta buhay pa siya kahit malubha ang sugat sa katawan. Sa lagay na yan, malapit na rin siyang mamatay. Pakibantayan, pinuno ng kulungan. No 2, emergency help sa pamamagitan ng kampana. Pakiabot dito sa loob ng 5 minuto. Paano naging ganito agad sa napakaiksing oras? Grabe. Hindi kaya isang araw pa lang siya sa kulungan, may nakatakas na naman. Mahal na Ginoo, ikaw na aso. May kailangan ka ba? Buksan mo ang kulungan ni No Isa. Pumasok ka at tulungan ang robot na tagapamahala ni No Isa na maglinis. Pasensya na po, Master Mu. Karaniwan, bawal naming buksan ang pinto ng kulungan. Kung ganoon, hindi naman siguro lalabis ang paglilinis mo sa labas ng kulungan. CJ. Ang husay mo, Mutang Feng. Ang tapang talaga ng babaeng ito. Ang ginawa mo kanina. Gusto kitang sapakin. Pero natawa ka pa rin. Hahaha, gusto mo pa akong bugbugin, pandak na hayop. Lumabas ka muna sa kulungan bago ka magsalita. Pagdating mamaya, lalapit ang babaeng iyon para maglinis habang nakayuko. Masayang masaya ako. Babae, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ano na naman, hindi ba sabi ni Master mo na maglinis ka? Sino bang nagsabing palalabasin ko ang robot? Sabi ko sa'yo. Pero robot na dala ko ito. Dinala ko ito dito. Kaya siya ang pwedeng maglinis. Hindi ba ako rin naman ang naglilinis? Ang baluktot ng lohika mo. Hahaha. May tumagas. Sige na nga. Bigyan na lang natin siya ng kaunting konsensya. Huwag masyadong magalit. Kahit nagkunwari lang at punas-punas lang ng kaunti. Pero at least, personal na naglinis ako. Nailigtas ko ang mukha ko. Nauntog ka ba, Mutang Feng? Hindi ko inakalang may masasabi ka ring hindi kayang suyuin ng tao. Sinong nagsabing hindi mo nakita kanina? Pinaalam ko na sa babae na maglinis. At naglinis na rin siya. Ha? Ngayon lang, naglaro ka na. Gusto ko rin. Talagang kayang-kaya nilang pahirapan ang mga matatandang to. Ang laki talaga ng agwat ng henerasyon. Parang batang nagpapanggap na matanda. Ang balahibo niya, ang lambot at ang kapal pa. Dalhin mo na ang lunchbox. He, ang lakas, nilinis mo talaga lahat. Ang galing mo naman. Ito yata ang unang beses na may pumuri sa babaeng ito. Ang tamis talaga ng babaeng ito kung magsalita. Kahit kumain lang, pinupuri mo pa ako. Kailangan ba ng malaking tao ang food box? May kailangan ba si Ginoong Jiang? Gusto ko pa ng isa pang mangkok ng kanin. Hindi kanin, puro karne lang. Kailangan kong makakain sa loob ng 10 minuto. Huli ng 1 minuto. Araw-araw kitang bubuluhin sa pindot ng kampana. Aba, ang lupit mo. Natapos na sa 10 minuto. Nagawa ko ng eksakto at ayon sa oras ang hinihingi ni Ginoong Jiang. Kung may parusa, may reward din syempre. Sa oras ko itong naihatid ngayon. So mangako ka na hindi ka na magpapatunog ng emergency bell ngayon. Ang babaeng ito, napakakulit talaga. Siguradong fox din ang spiritual form niya. Kung hindi, bakit ako hahilo at sasakit ang ulo para sumagot sa ganito? Ginoong yan, may itatanong lang ako. Ano na ang nangyari kay Hihanshai? Bakit naging ganito ang kwarto? Hindi maganda. Ngayon lang nag-collapse ang mental power ni Hihanshai. Mas malala ito ngayon. At nawalan pa siya ng pag-iisip. Nasaan na siya ngayon? Ipinadala na siya ng robot sa healing pod. Baka sa natitira nating oras. May magagawa pa ako.
para mas gumaan ang pakiramdam niya. Kung tutuusin, si Hihan Shai sa libro ay isang gwapong alamat at isang alas ng mga mamamayan. May dating din pala ang bagong warden na ito. Mutang Feng, ikaw at si Jiang Xia na lang ba? Bakit ang bilis mong bitawan ng tao? Ikaw muna ang ayusin mo. Huwag kang magpaka-fox sa mga pakulo mo. Ginagamit mo pa ang pang-akit mo sa babaeng iyon. Lene, talagang may ibig sabihin. Andyan ka na, Warden. Ayos ka lang ba, Ginoong He? Salamat sa pag-alala, Warden. Wala na po ngayon. Ganito pala. Naisip ko na bagong sugat ka lang. Kaya gumawa ako ng mas masustansyang sabaw para sa'yo. Pwede nitong ayusin ng kaunti ang pagkain mo. Subukan mo. Hindi ko alam kung babagay sa panlasa mo. Kung hindi mo gusto, ipinadala na rin ang pagkain mula sa dining hall. Malinis at maayos ang peres ng mga matang ito. Wala rin kahit anong bahid ng sariling interes. Salamat sa'yo. Ang bango, gustong gusto ko. Teka. Balak ba ninyong gutumin kami? Puro lutong bahay na naman ito. Ako lang pala ang meron nito. Sabi nila, ang puso ng babae ay parang karayom sa dagat. Maskulado rin palang bago ang mood ng isang lalaki. Totoo ngang pagkain ang buhay ng tao. Ang masarap na pagkain may kakayahan talagang magpagaan ng puso. Mas malambot pa ang luto ng robot kaysa kamay ng tao. Andyan ka na, Warden. Bigyan ko kayo ng kaunting pagkain pagkatapos ng hapunan, pampadessert. Pwede niyo ring tikman. Kung masarap. Sa susunod maghahanda pa ako para sa inyo. Salamat sa'yo. Talagang maalaga ka, Warden. Ang liit naman yata. Tama, ako si Shailan. Pwede bang huwag mo na akong tawaging punong bantay? Pangalan ko na lang ang itawag mo. CJ. May panghimagas pa pagkatapos. May panghimagas pagkatapos kumain. Bakit naman? Ay, kung ayaw mong kumain, okay lang. Ang bata mo ha. Salamat. Meron pa ba sa susunod? Naman, meron pa. Master yan, panghimagas yan pagkatapos kumain. Isa lang, pwede na. Malakas ako sa matatamis, pero konti lang. Ay, ang sarap naman. Kung sa susunod gumawa ako ng iba pang hindi masyadong matamis na dessert para matikman mo. Salamat, Shailan. Pwede ko bang pangalan mo na lang ang itawag sa'yo? CJ. Meron pa ba sa susunod? Naman, meron pa. Ay. Sa dinner, sabaw na lang ng kabute ang inumin natin. Gamitin na lang ang kultibang ito para gumawa ng halong kabute na makapal na sopas. Yung sobrang enoki mushrooms, gawing kaunting malamig na ensalada. Tapos mag-stir, resipa ng gulay. Perfect na ang ulam na puro gulay. Salamat, Shailan. Maliit lang iyan. Walang anuman. Salamat. Anong klaseng masarap na dessert naman ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Hindi ganoon katamis ang rice cake. Hindi matamis, gusto ko yung strawberry cake na kinain ko sa tanghalian. Wala na sa pagkakataong ito.
Kung gusto mo, sa susunod, dadalhan kita. Talaga, pwede pa akong umorder ng iba. Pwede, pero ang kondisyon. Huwag mo akong tatawagan kung walang dahilan. CJ. Ngayon lang ako tumawag. Kapag may mahalaga lang ako sa'yo tatawagan. CJ. Gusto kong yakapin at haplusin siya ng todo. Siguradong masarap sa pakiramdam. Nine-tailed fox. Nakita ko na rin. Sa panahong ito ng mga drama, hindi talaga makaalis sa social environment ngayon. Mas maraming lalaki kaysa babae ang sumusubaybay. Marami sa kanila parang kinikilingan ang babae. Yung tipong main lead at asawa niya. Pero habang tumatagal, parang may dating din. Mga kasama, tapos na ang shift ko. Kung may kailangan pa kayo, sabihin niyo na ngayon. Kung wala na, babalik na ako para magpahinga. Hindi ka ba magpapahinga ng mas maaga? Jiangxia. Natural na pagpapakawala ng talento. Mga 5 minuto pa siguro tatagal ang ice layer. Sapat na yon, pinacheck ko na sa mga tauhan ko. Simple lang ang background ng babae na ito. Isa siyang ulila. Walang kinabibilangang pamilya. Dito sa Haimi Star, siya ang kusang nag-apply para magtrabaho. Dahil sa tamang pagkakataon at kaukulang gamot. Nag-aral si Shailan sa Imperial Capital Academy. Mula sa taong zero ng pagpapabunga ng mental power. Base sa sitwasyon ngayon, wala namang mukhang panganib. Ang taong zero ng pagpapabunga ng mental power ay isa palang siwang babae. Pero kung sadyang itinakda ba siya ng ganito? Kailangan pa nating obserbahan. Hindi rin simple ang babaeng ito. Kaya niyang labanan ang likas na kakayahan ng lahi ko bilang fox. Baka nakita rin ng iyong kahalang na emperador na may pakialam ang taong iyon. Kaya siya gumagawa ng kalat. Ikaw na fox na lalaki, ginagamit mo pa ang babae ng iba. Ang kaplastikan mo naman kung sabihin mo yan. Ikaw, gusto mo rin akong gamitin sa'yo. Huwag kang bastos. Isang araw lang naman. Di mo nga alam, baka nabola ka na niya sa kakonting pakitang gilas at pabuya. Baka nga, mga tao ng imperyo ang mga yon. Ipinadala para bantayan kami. Para lasunin kami. Akala mo tanga ako. Ang ayaw ko lang ay yung pangulit mong pangakit sa mga babae. Ha? Hindi naman ikaw ang babae. Bakit ka naman nagmamadali? Ikaw. Hindi ngayon ang oras para magpatalo sa away. Dahil pansamantala pang di matiyak kung sino talaga si Dingxi, lahat muna ay huwag nang gawing mahirap ang buhay niya. Sa panahong ito, huwag na ninyong sadyang pahirapan siya. Parang matagal nang nawala ang payapang mga araw. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa mga bangungot at pag-aalala ko matapos akong mapunta sa librong ito. Sa Black Star, tayong dalawa lang ang tao. Parang muling nabuhay yung mga araw na hiwalay sa mundo. May bisita sa kulungan. Walang pahintulot makapasok. Magandang araw, pwede bang malaman kung ikaw ba ang pinuno ng kulungan? Ako si Liu, kasamahan sa ilalim ng pangalawang prinsipe. Naparito ako para sa mahalagang usapin kay Master Ye. Ang pangalawang prinsipe. Si Master Yi. Sandali lang. Tatawagan ko muna siya para magtanong. Anong nangyari? Sir Yi. Sabi ng taong ito, kasamahan mo raw siya at may pakay sa'yo. Tingnan mo nga. Ang pangalawang prinsipe ay ako. Liu, bakit ka nandito? May progreso na sa pag-aaral. Engan. Pasokin mo siya, Shailan. Pasensya na. Hindi rin pwedeng basta na lang magpapapasok ang mga gwardya ng kulungan para sa inspeksyon. Matagal ka nang naghihintay. Naiintindihan ko. Noon, ganyan din naman ang lahat ng kulungan. Babae raw si ate. Bakit ka pa nagpunta sa ganitong liblib na lugar para magtrabaho? Tadhana talaga. Nga. Mag-isa lang akong dumating dito at talagang hindi madali yon. Sigurado namang miss na miss mo rin ang pamilya mo, di ba? Sa totoo lang, ulila ako. Master He, mas magaan na ba ang pakiramdam mo nitong mga huli? Salamat sa pag-aalala. Ayos lang.
Ngayon pwede mo nang sabihin. Master Abbot, kamakailan ay may ilang bagong tuklas sa pag-aaral. Mula sa bagong mutant na insekto na Chaos mula sa loob ng katawan. May nakuha siyang ilang dugo. At nakabuo ng isang uri ng selulang kayang lumaban sa lason sa loob ng katawan. Ito ang gamot na gawa para sa pag-aaral ngayon. Sabi ni AI, Abbot, may tsansang mapababa nito ng 10% ang halaga ng pagbagsak ng espiritual na lakas. Hindi ko maipapangakong sigurado. May kaakibat na panganib ang lahat. Pero sabi ni AI, Abbot, 20% lang ang risk. Malaki na rin ang tsansang maiwasan iyon. Nasubukan na ba? Sa dating research lab, 2 chows lang ang nahuli. Sa paggawa ng gamot na ito, hindi naman kailangan nabuhay ang lahat ng insektong iyon. May isa na namatay habang nag-aaral. Isa pa. Kaya isa lang itong bote ng gamot ang nakuha. Dahil apurahan ito, naisip ni AI, Abbot, na sapat ng mataas ang espiritual na pagbagsak ng pangalawang prinsipe. Kaya hindi na muna niya pinasubok sa mga voluntaryo. Kundi dumiretso siyang nagtanong sa opinyon ng pangalawang prinsipe. Ano ang side effect? Hindi pa raw tiyak sabi ng doktor. Pero posible raw na lalo pang lumala ang pagbagsak ng espiritual na lakas. Kaya sana pag-isipang mabuti ng pangalawang prinsipe. Nasa kamay mo ang buhay at kamatayan mo, pangalawang prinsipe. Ikaw na ang pumili. Bigyan mo na ako niyan. Pangalawang prinsipe, iinom ka talaga niyan. Ang panganay na prinsipe. Ang gamot na ito ay may 2% tsansang magdulot ng pagkasira ng kapangyarihan ng isip. Mag-ingat. Kamahalan. Ako na ang susubok. Sa totoo lang, napakataas na ng antas ng pagkasira ng kapangyarihan ng isip ko. Kahit uminom man ako nito at bumalik ang sakit, ayos lang. Wala na ring pinagkaiba kung mamatay ako ng mas maaga. Hindi pwede, ako na. Sabi ko nga, pinag-agawan niyo lang ako. Mas mabuti nang ako na ang sumubok. Noong si Herhanshi ang may pinakamalalang pagkasira ng kapangyarihan ng isip. Medyo mas malala pa sa akin si Yiming. Nasa gitna lang ako ni na Jiang Xia at Mutang Feng. Kahit totoong tumaas pa ang antas ng pagkasira. Hindi naman naabot sa kamatayan. Kapag sinuwerte, baka mabawasan ko pa ng 10 puntos ang damage ng isip ko. Sa madaling sabi, hindi ako talo. Alam kong tinutulungan lang nila ako. Pero ito rin ang kinalabasan na pinag-isipin kong mabuti. Panganay na prinsipe. Liyue, bumalik ka muna. Kumusta ang resulta? Ipadadala ko ang mensahe at kokontakin kita. Ako kasi. Umalis ka na ngayon. Bakit parang di mo na pinapakinggan ang sinasabi ko, kamahalan? Sige na, mauuna na ako. Magpapadala ako ng tao para hulihin pa ang ilang chows at ibigay kay Ihai. Ihaibo, panganay na prinsipe. Ano na? Gumana na ba? Hindi naman ganito ang tunog. Mukhang sumipa ang pagkasira ng kapangyarihan ng isip. Salamat sa magandang dalagang ito. Ang pagpili mo ng trabaho sa napakalayong planetang ito, talagang kahanga-hanga. Ang bonus ay dala lang ng tadhana. Medyo suplado ang ugali ng panganay na prinsipe. Hindi siya masyadong lumalapit sa mga di kilala. Sana alagaan mo siya ng mabuti. Mukha mang masungit siya. Pero hindi naman siya masama. Isa siyang prinsipe na laging iniisip ang kapakanan ng masa. Tulad ng dati niyang mungkahing gawing muli ang basurang planeta. At magbigay ng tirahan sa mga ligaw na beastman. Mahigpit na parusa sa mga babaeng dinukot at ipinagbili. At ang pagtatatag ng mga lihim na transaksyon ay ilan lamang sa mga mungkahin siya mismo ang naglatad. Hindi ko pa ganoon kabisado ang iba. Pero ang huli. Tungkol sa lihim na bentahan ng mga babae, may alam ako doon. Ang lihim na bentahang ito ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga babae sa mga espesyal na lugar. Dahil mas marami ang kalalakihan kaysa sa kababaihan. Kaya nabuo ang ganitong chain ng transaksyon. Ano ang sumunod na nangyari sa lihim na bentahang iyon? Noong 17 taong gulang pa lang ang panganay na prinsipe. Nadiskubre niya ang pinakamalaking utak ng operasyon sa likod nito. Tapos diretso siyang nagdala ng hukbo para wasakin ang pugad nila. At nailigtas niya rin ang mahigit 2 babae na dinukot at ipinagbili. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lumabas na ang pangalan ng panganay na prinsipe. Patay na ang pangunahing suspect. At ang mga sumunod ay hindi na ganoon kaayos ang takbo. Haluhol lang ang mga hulihan at mga nadadakip. Sa kabuuan, nakatuon pa rin ngayon ang hukbo sa aspetong ito. Pero noong nasa kabisera pa ang dating panganay na prinsipe, halos walang nangyayaring ganitong mga kaso. Pero nitong huling 2 taon, may mga mukhang balik na balik ulit sa gulo. Miss, hanggang dito na lang ako. Aalis na ako. Ang panganay na prinsipe at sila na ang bahala sa inyo. Sige, bahala na ako. Lumilitaw na hindi lang si Herhanshi. Pati si Iming, astig din. Baka may iba pa ring gumawa ng napakaraming espesyal na ambag.
Pero kung si Liu ang tatanungin, parang may hindi pa rin akong gaanong mapakali sa dibdib. Mukhang may buong plot sina Yiming at ang male lead. Baka lang naging posible ang kasunod dahil namatay si Yiming. At muling bumagsak ang organisasyon sa alikabok. At tuluyang nabura ang male lead. Sobrang dami nang iniisip. Parang nangangati na ang utak ko. Sa halip na magpakaba sa bagay na ito, mas mabuti pang isipin muna kung ano ang kakainin sa gabi. Number 3. Utos, agad kang gumamit ng illegal na paraan para pabagsakin ang Hall of the Sun. Yanan, ayos. Mukhang kunwari hindi niya narinig ang numero na ito. Ang sakit naman. Hindi sila makikinig. Ang mga robot dito ang pinakabagong teknolohiya ng kumpanya ng Chike. Kompleto ang lahat ng klase ng serbisyo na hawak nila. Mahal pa nga. Kaya ang chip ay may nakapaloob na unang coding program. At inuuna ang sariling seguridad. Subukan mo nga. Makakalabas ba ako sa kulungan? Hindi pwede. Tanging mula alas 10 ng gabi hanggang alas 12 lang pwede ang oras na ito. Kung ganoon, wala na ring magagawa. Ay, nabunggo at namagaba ang ulo ng kanyang kamahalan na prinsipe. Bakit may bahid na pula? Hoy, may panahon ka pa ring mag-alala sa ganyan. Basta buhay ka, ayos na. Oh. Ay. Shailan. Aba, wala nga ang prinsipe. Kainin mo na rin ang pagkain niya. Bata pa si Jiangxia, ano? Pero hindi na siya pwedeng bumalik sa anyong tao. Kumain ka na. Ang bait talaga ni Shailan. Salamat sa'yo. Gusto ko nang ilibing ang mukha ko at sumubo ng todo. Pero babae ako dito. Ay, hindi ko pwedeng ipakita ang sobrang kahiyahiyang side na to. Hindi na. Ay, pumasok na ang sweldo. May babae ring allowance. 2,000 star coin. Mahigit 20,000 pala. Desidido akong bumili ng kaunting snacks bilang reward sa sarili ko. Sa Black Star, maayos naman ang pagkain at inumin. Pero walang snacks. Kaya nabawasan ang saya. Pati ang malayong shipping fee sa outer space, 2 star coin pa rin. Kumpirmadong bayad. Huwag kang mag-alala, sabi ng signal robot na buhay pa si Yumin. Baka makalabas pa siya makalipas ang isa o higit pang oras. Ang ilan sa mga dating bituin ng langit. Ngayon ay nakalimutan sa sulok ng malayong planeta. Natahimik na naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Siguradong mamamatay. Wala na bang ibang paraan? Sa dami ng tao sa imperyo, hihintayin na lang ba naming mamatay? Totoong ang hirap talagang ayusin. Dahil kailangang sabay na mangyari ang mga kondisyong ito. At hindi pwedeng isa lang ang matugunan. Kayak ka na naman, iluluto ko kayo at ipapainom bilang sabaw. Bakit puro berdeng kabute? Mukha pa lang, laso na agad. Bakit kayo na namang mga kabuting maliliit? Lumabas na kayo sa panaginip ko, bilis. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na silang napanaginipan. Bakit ba lagi na lang silang umiiyak sa panaginip ko? Noong una, pagkatapos kong uminom ng kabute na sabaw, gumaan-gaan pa. Kasi ngayon, muling lumitaw na naman. Naghihinala tuloy ako na baka masyado na akong kumain ng kabute. Ang mga espiritu ng kabute, lumalapit pa para pagalitan ako. Hindi ako makakain ng maayos. Huwag mo akong kainin, maliban na lang kung sasagutin mo ako. Kung hindi, hindi ako lalabas. Ay wow, nananakot ka pa ha? Panaginip ko to. Hindi ako maniniwala kung hindi ko kayo agad pakuluan. Ibababa ko kayong lahat. At gagawin kayong mas tao. Hahaha, halika rito. Aalis na ako, baka multo pa ang makita ko. Gabi-gabi sa sarili niyang kwarto. Naririnig niya ang iyak ng bata. Pero hindi naman yon magandang bagay. Berde itong kabuting ito. Parang sa panaginip ko. Tumigil ka na nga sa pag-iyak. Hindi na kita gagalitin. Hindi kita kakainin. Saan ka ba galing? Bakit nasa kwarto ko ka? Amo, ako ang espiritu mo. Siyempre, kailangan kitang sundan. May espiritu ba na may kapangyarihan din? Wala naman talagang sinabi sa libro. Ano ba ang espiritu ng original na may-ari? Hala, kabuti nga talaga.
Hindi naman ang lakas ng espiritu ng amo ko. Kung ganoon, anong antas ng lakas ko? Hindi ko rin alam. Kagigising ko lang kasi. Hindi ko pa alam ang pamantayan ng paghatol ng mga tao. Alam ko lang ang lupit ng amo ko. Pakinggan mo ang pangit ng dating no. Ay. Pero hindi naman ganoon kalaki ang problema. Ang late na. Kailangan ko pang matulog para gumanda. Sige na, alam ko na. Ikaw na ang maghanap ng lugar na matutuluyan. Basta huwag ka lang umiyak sa panaginip ko. Wala pang ang ipinapangalan sa akin ang amo ko. E di tawagin mo na lang akong Xiaodu. May pangalan ako no. Xiaodu, nandito ako. Kaya pala hindi pala panaginip kagabi. May espiritu nga talaga ako. Berde at puti pa, nag-iba na rin nakabuti. Labas ka na Xiaodu. Salamat. Mas bagay sa katawan ang pagkain na puro gulay. Lalo na at kakagaling mo lang sa sugat. Shailan, sa susunod pati ulam ng dakilang prinsipe, padala mo rin sa akin. Kakain ako ng isang plato. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Kung ano ang luto mo gusto kong kainin. Masarap yan, kakainin ko yan sa susunod. Ayos. Ewan ko ba kung bakit. Pakiramdam ko, mas tahimik na ngayon si Mutang Feng. Noong una, mahilig pa siyang tumunog ng bell para tawagin ang sarili niya. Ngayon, pag nakita na niya ang sarili niya, hindi na siya masyadong nakakapagsalita. Sana huwag kang tumakas, maliit na bunto ng balahibo. Nakarating na sa Interstellar Express, ang bilis talaga. Salamat, pwede ka nang bumalik sa duty. Salamat, pwede ka nang bumalik sa duty. Salamat, pwede ka nang bumalik sa duty. Kahit na matagal ko na yung iniisip, huwag ka nang masyadong makipag-ugnayan sa kanila. Pero pag inisip mong hindi magtatagal at mamamatay rin sila, mahihirapan ka pa ring hindi maawa. Sino ba ang para sa bolang ito? Gustong-gusto ko nang makalabas. Isipin mo na lang ang estado ng lakas mo ngayon. Huwag ka nang mangarap na makalabas. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng makaalis dito. Pag nalagas ang balahibo ng lalaking yon, hindi na siya kagwapo. Ngayong araw, may ipapakain akong bagong sariwang merienda sa lahat. Merienda. Salamat. Ang thoughtful mo naman. Walang anuman. Ikaw ang bumili nito online. Ano naman? Wala naman. Shailan, binilhan mo pa kami ng merienda. Hindi lang merienda. Binilhan pa kita ng laruan. Lanan. Laruan, ako. Hindi naman ako alaga. Bakit pa kailangan ko ng laruan? Kahit sa tingin ko, ang ganda ng babaeng tulad ni Shailan. Mabait at maganda pa ang ugali. Pero ang ituring akong alaga, hindi ko talaga kaya. Pero ako ay isang makisig na beastman. Pasensya na, hindi ko naman intensyong ituring kang alaga. Kukunin ko na ito. Huwag kang magtampo. Ang napakagandang espiritu na ito. Ang pusa ng malinaw at pinapahalagahang kaibigan. Kapag may napansing interesante, pareho lang. Pero kung ayaw sa akin ni Jiangxia, hindi ko rin siya mapipilit. Biglang nahuli siya ng isang maliit na bolang balahibo. Imposible yan. Siguradong ang babaeng ito ay espiritong hayop ng lahi ng Soro. Niloloko lang niya ako ng bagay na yan. Isang maliit na bolang balahibo lang naman. Akala ko kung anong klaseng laruan. Since binili mo na, ako na lang ang pilit na magpapahiram dito. Ayos lang, ayos lang. Kung ayaw mo siyang kinuha ko, ayos na yon. Hindi na kailangang pilitin ang matanda. Ako kasi ang hindi nakapansin sa gusto ng matanda.
Sa susunod, hindi na ako basta-basta bibili ng mga ganito ng padalos-dalos. Nainis ka na ba? Eh hindi ko naman sinabing hindi ko gusto. Ay, gusto pala yan ng matanda. Buti na lang at kampante na ako. Neo. Liu, huwag mong hayaang makita kita ngayon. Hindi pa raw umaagos. Hehe, talagang bunganga ang kalaban ng puso. Nagbuka na ang pink moonflower sa courtyard ngayon. Kaya hindi ako namitas ng rosas ngayon. Moonflower ang pinitas ko. Salamat, ang bango. Ang galing din, napadala pati ang snacks. Una na akong babalik. Parang may kaunting galit ang tingin sa paligid ko. Parang ang ibig niyang sabihin ay dalawang salitang may bahid ng pagkampi. Pero paano naman mangyayari iyon? Si Mutang Feng na. Ang ayos-ayos niya, bakit bigla na naman siyang nagalit? Ay, mukhang bagay talaga sa akin ang pagiging single. Ang mga lalaki talaga. Ang bilis ding mainis. Huwag kang tumakbo, maliit na bolang balahibo. Nakakainis ka talaga, Jiangxia. Hindi ka ba pwedeng kumalma sandali? Talagang nabaliw siya sa isang maliit na espiritong bola at hindi na makakita ng tama. Alam ko naman na ang babae ay para lang bumili para sa sarili. Hindi para sa kanila binili. Normal lang na may tampo sila sa puso. Kung may dapat sisihin, sisihin ang bolang ito kasi sobrang saya nitong laruin. Kapag nilalaro ko kasi, bigla na lang akong na-excite nang hindi makontrol. Grabe! Ginamit ni Jiangxia ang Frost Seal skill. Ayos! Ginamit ni Jiangxia ang Frost Seal skill. Ayos! Kamahalan. Anong nangyari? Mukhang may epekto naman. Noon, 73% ang bagsak ng spiritual power ko. Ngayon naging 72% na. Imposible yan. Kung talagang nakakababa ng bagsak ang gamot na yon, hindi pwedeng ganyan kababa ang ibawas. Sabihin mo ng kumpleto ang lahat ng nangyari matapos mong inumin ang gamot. Nagkaroon ng paglala ng spiritual power kagabi. Naghirap ang kamahalan. Hindi kaya matapos ininom ang gamot. Kahit nagulo ang enerhiya ng espiritu, pwede pa ring bumaba ng kaunti ang antas ng pagkalito. Bagamat napakataas ng panganib ng prosesong ito. Pero sa ganitong sitwasyon, parang isa rin itong posibleng solusyon. Tutal, talagang nagtagumpay ang paggawa ng ganitong gamot. Kung gayon, magiging ako na ang unang henyo sa gamot na kahanga-hanga sa buong kasaysayan. Kamahalan. Sigurado ka bang matapos maganap ang bagsak ng spiritual power mo, ay bumaba lang ng 1%. Elan. Noon, akala ko aksidente lang. Kaya hindi ko na pinalaki pa. Pero sa pagkakataong ito, kamahalan, bumabagsak ng 1 punto ang lakas ng isip mo pagkatapos ng flare-up. Medyo masyado yatang nagkataon ang pangyayari. Malinaw na ipinakita ng pag-aaral na imposible. Pagkatapos ng flare-up, ang lakas ng isip ay pwede lang tumaas ang halaga ng pagbagsak. Imposibleng bumaba. Sa gamot na ito, ako na ang magpapatuloy ng pag-aaral. Pero papaasensahin ko si Liu at papapuntahin ko ulit siya rito. Kung pwede. Pwede bang ikaw at si General He ang kumuha ng kaunting dugo para sa akin? Baka may iba pang latent na kakayahan ang katawan nyo. O kaya may mutation. Napakaraming hindi tiyak na bagay. Kailangan ko pang mag-isip ulit. Para matukoy ko kung ano talaga ang dahilan. Malala na pala ang pagkalugmok ng lakas ng isip mo, Ginoong He. Grabe pala. Huwag kang mag-alala. Bahala na kung buhay pa o hindi. Sigurado ka bang pumapayag ka? Totoo naman talaga. Isang araw ay isang araw. Pero ngayon, parang mas mabigat na ang damdamin ko kaysa dati.
Shailan. Hindi. Hindi ako pumapayag. Liu. Nandito ka na naman para dalawin si Master. Magandang dalaga. Noong huling punta mo, nagmamadali ka. Ngayon, espesyal kitang binigyan ng isang maliit na regalong pambungad. Ang bait naman. Tama, ang tawag mo sa akin ay Shailan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sige, Shailan. Hindi na kailangang maging magalang pa, Shailan. Pasensya na kung parang istorbo ang pag-aalaga ko sa kanya. Maliit na paalala lang. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Tutal, ang ilang malalaking tao na inaalagaan ko sa ward ay sariling trabaho lang din ang pinasasahod sa kanila. Nagsasagawa lang ng tungkulin para kumita. Salamat. Mabait talaga si Shailan. Siguradong maraming nanliligaw sa'yo. Wala naman, ang lakas ng isip ko ay para lang sa pagpaparami. Walang lalaki na makakakita niyan. Ayos lang. Okay lang. Kung si Shailan, kung may kailangan ka sa hinaharap, pwede mo akong hanapin. Shailan, hindi mo kailangang magpanggap na napakahinhin. At isang tabi ang usapin tungkol sa lakas ng isip at reproduksyon. Magandang babae ka. Kung may ganoong babae na pipiliing maging kapareha niya, siguradong napakasaya nun. Salamat sa papuri. Nasa edad na bang pwedeng mag-asawa si Shailan, kamahalan? Mabait si Shailan. Kung pwede, gusto ko siyang ligawan. At gawin siyang asawa ko. Ano bang maganda sa babaeng iyan, Liu? Dahil lang ba maganda siyang tingnan? Hindi ba't mas malaki lang ang mga mata niya? At mas mapula ang labi? At mas maputi ang balat? Sa labas, ang ganyang babae naman ay marami rin. Hindi mo naiintindihan, Ginoong Jiang. Marami ang mga babae. Pero ang kagaya ni Shailan na sobrang ayos ay parang may dagdag lang na ningning pero doon na rin halos. At mukhang magandang modelo pa. Mataas ba ang lakas ng isip mo? Bakit mo iniisip na magugustuhan ka ni Shailan? Ginoong Jiang, ang lakas ng isip ni Shailan. Sa tingin ko, bagay na bagay ako. Ang lakas ng isip ay masyadong mataas. Mas maganda kung ako ang makakapag-alaga sa lakas ng isip niya. Hindi mo kailangang mag-alala na babagsak ang lakas ng isip. At wala rin akong masamang intensyon. Siguradong magugustuhan ako ni Shailan. Kaya balak ko siyang ligawan sa abot ng makakaya ko. Liu, dapat mo na ring ipaayos yung mata mo. Basta babae o lalaki, no choice. Kamahalan, matagal ka na ring nakasama ni Shailan, miss, hindi ba? Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Yung kwintas na ibibigay ko sa kanya ngayon. Iyan ang pinakasikat na alahas sa kabiserang planeta. Dapat ay ayos lang naman. Liu, pinapasunod kita rito ng palasyo. Para sa trabaho, hindi para manligaw ng babae. Kamahalan. Paumanhin, kamahalan. Sa susunod, mas magiging maingat ako. Mabuti ka pa ba, General He? Kailangan niyong balutan ng maigi ang mga kuko mo. Ayos lang. Parang iba na ang ugali ni General He matapos tumagal sa Black Star. Masama na ang timpla. Shailan, miss, pwede ba tayong magpalitan ng contact? CJ. Shailan, ang bait mo talaga. Naalala ko lang yung pink na bracelet na ginawa mo mula sa laman ng kahon ng regalo. Parang masyadong mahal pa rin. Medyo malayo mula sa pangunahing gate ng kulungan hanggang sa detention area. Hindi ganoon kasikip ang 5 minuto. Liu, may asikasuhin pa ako. Una na ako, good luck sa lakad mo. Sige, salamat. Shailan, miss. Ano naman kayang problema ni Master Ye? Umalis na ba si Liu? Kung may kailangan pa sa kanya si Master Ye, pwede pa siyang maharang ngayon. Hindi na, umalis na siya. Hayaan na. Kung may kailangan, mag-uusap na lang kami ulit sa chat. Ganoon ba? Ganun pala. Sige, malapit na rin pala akong mag-end ng shift. May kailangan pa ba kayo, mga sir? Mainit na mainit ako, pahingi naman ng malamig na inumin. Sa tingin ko, hindi na niya kailangan ng malamig na inumin. Sa Jiangxia prison na lang siya, lagyan mo ng shaved ice para mahimasmasan. Baka mas mapabilis pa ang paglabas ng apoy. Sige, sandali lang. Bigyan din niyo ako ng isa. Kailangan ko rin ng isa. Kailangan din ba ni Master yan? Dahil ganoon, di nakakaistorbo. CJ.
604.15. Gusto mo ba ng isang baso ng malamig na tsaa? Hindi ko akalaing may ilang bigating tao sa kulungan na mahilig pa rin sa mga maiinit na bagay. Ano ba itong iniinom, ang hirap namnamin? Ang pait. Malamig na tsaa na nilaga sa apoy para pampababa ng init. Mapait na gamot pero mabuti sa katawan. Pag ininom mo, giginhawa rin pakiramdam mo. Hahaha. Hindi ba susubukan ni Master yan? Hindi na ako. Iba ako sa ilang tao. Hindi ako madaling mag-init ang ulo. Ang saya ng eksena ngayong gabi. Akala ko noon na nakuha lang ng babaeng ito ang tiwala nyo. Ngayon, mukhang mas marami pa ang alam niya kaysa sa inaakala ko. Mukhang pati ang Crown Prince at si General He ay nagkaiba na rin ng landas. Ano ang ibig mong sabihin doon? Hindi kaya si General He at ang Crown Prince ay sobra ka nang mag-isip. Mainit lang ang panahon nitong mga huli. Ituturing ko lang siyang hepe ng kulungan. Haha, basta naniniwala kayo sa sarili niyo, ayos na. Gusto ko lang kayong paalalahanan. Imposibleng isa lang siyang ordinaryong walang kwentang babae. Baka mas malalim pa ang pinag-ugatan nito kaysa sa inaakala natin. Si Shailan ba ang tinutukoy niyo? Lalim ng tubig, kapal ng tubig. Ano naman? Ngayon, sobrang taas na ng mental energy collapse value ko. Mamamatay din ako sa huli. Matagal nang hindi na siya yung dating general na isang tawag lang, 100 sagot agad. May makukuha pa ba siyang pakinabang dito? Xiao Du, bakit parang lumiit ka pa yata ng konti? Amo, huwag kang mag-alala. Nagdikit lang ako ng kaunting buto. Pansamantala lang akong lumiit. Kapag dumami na ang susunod na pagkain na matatanggap mo, lalaki uli ako. Lalaki uli ako. Ano bang ginagawa ng buto na to? Parang sa ugat ng puno lang din. Ang mga butong ito. Kapag lumaki na, ang sustansyang sinipsip nila ay babalik din sa akin. Saan galing ang sustansyang to? Sa lupa ba? Hindi ba't may mental poison yon? Malalaman mo rin kapag dumating na ang oras. Isang kabuti lang naman. Walang kakaiba roon. Kaya nga. Mababa talaga ang temperatura sa loob ng kulungan ko. Mababa talaga ang temperatura sa loob ng kulungan ko. Sa ganitong kalagayan, paano patutubo ang kabuti? Mukhang medyo kamukha ng aura ni Shailan ang energy na to. 2 beses ko na itong naamoy noon nung binigyan niya ako ng pagkain. Nabaliw na ba ako? Talagang mula pa sa isang kabuti, nakita ko ang anino ni Shailan. Xiao Du, Xiao Du. Sa'yo ba yang kabuti? Kaya pala ang sinabog mong buto, doon sa kulungan mo pala. Ano ba tong mga to? Paano napunta sa kulungan ang katawan kong espiritu para magtanim? Amo, gutom na ako. Amo, ako din. Xiao Du, ano bang gagawin ko para hindi ka umiyak? Madali lang, amo. Bigyan mo lang ako ng kaunting mental poison. Ang mental poison na to, hindi ba iyan yung bagay na nagpapalala ng mental energy collapse? Ang espiritu kong kabuti, parang hindi rin naman ordinaryo. Lahat ng tao sa kulungan na yon may mababangong kung ano-ano. Masarap yon. Sabi ni Xiao Du kung ganon. Paano kung kainin ko lahat ng mental poison? Pwede kaya nitong gamutin ng direkta ang mental energy collapse? Kung itatanim mo ako sa kulungan, wala akong problema. Pero kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ipahalata na narito ako. Hindi talaga ako makapaniwala. Itong golden finger na to, ako pa talaga na isang extra lang ang napunta dito. Kahit sa original na plot. May ilang parte pa rin akong hindi masyadong gets.
Halimbawa, bakit late lang lumalabas ang healing ability ng female lead? Pero sa libro, malinaw na kapag may mental energy collapse sa late stage. Ilang beses nang nabanggit ang Snow Lotus spirit form ng female lead. Ang problema lang, parang kabute si Xiaodu. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga kabute ay kabilang sa fungi. Hindi ba pwedeng halaman lang? Basta non-animal spirit form, pwede naman. O baka naman hindi kabute si Xiaodu. Kundi kung anong klaseng halaman. Xiaodu, kabut ka ba? Siguro. Amo, kung makakain mo na yung mga kabute, hindi mo na rin ako makakain, ah. Hindi naman ako masarap. Relax ka lang, hindi kita kakainin. Sa kabuuan, matapos ang araw na ito, kahit papaano, kinakabahan pa rin ako sa harap ng ilang tao sa kulungan. 5 araw na lang bago ang graduation ceremony. Buti na lang, may leave na pwedeng i-apply ang warden taon-taon. Hindi ko pa yun nagagamit. Pwede ko ngang maayos ng maaga ang pag-apply. Itong kaklase ko sa university. Siya na siguro ang tanging kaibigan ng orihinal na katawan na talagang sincere. Kahit nawala siya sa libro. Siya rin ang nag-report ng kaso. Kaya siguradong pupunta rin ako sa kasal na yon. Okay lang, Warden. Walang anuman. Sasabihin ko sa iyo ang mga trabaho na gagawin mo mula ngayon. Tandaan mo nang mabuti. Hindi mo na kailangang masyadong matakot. Ang mga delivery ng pagkain sa bawat oras na ito ang pangunahing nakaayos dito. Kailangan mong maging maingat. Hindi naman ganoon kalaki ang iba pang bagay. Ayos naman ang ugali ng ilang nakatatanda sa kulungan. Basta sundin mo lang ang sinabi ko, ayos na. Hindi ka nila pahihirapan. Heh, CJ. At yung mga after meal na dessert na sinabi ko rin. At yung mga gawain tulad ng pagkuha ng bulaklak, kailangan mo ring bantayan. CJ. Oh, CJ. Sa susunod na ilang araw, aasahan na namin sa'yo. Opo, sisiguraduhin kong maasikaso ko ng mabuti ang bawat isa. Sa susunod, aalis muna ako sa Black Star sandali. Ito si Chen Saong napapalit sa akin. Siya na ang bahala sa inyo ng maayos. Siya ba si Shailan na nagsisimula ng magsawa sa pakikisama sa amin? Wala ba kaming ginawa para mairita siya at gusto na niyang mag-resign? At gusto nang magbitiw? Magandang araw po, mga nakatatanda. Ako si Chen Seong. Sa susunod, ako na ang bahalang mag-asikaso sa inyo. Mukhang makakasundo niya ng maayos. Naku, bakit nandito rin si Master Mu, isa sa 4 na dakilang pamilya ng imperyo? Narito si Master Mu. Pwede naman nating tawaging mga nakatatanda na lang sila mula ngayon. Sigpo. Ngayon ba, kahit sino pwedeng matanggap bilang warden? Anong klaseng pangit na yan? Nakakasira ng mata. Master Mu, ang itsura ng tao ay likas na magkakaiba. Pwede mong husgahan ang isang tao dahil sa ugali niya, pero hindi mo pwedeng pagtawanan ang itsura niya. Ang totoong pangit ay hindi ang mukha, kundi ang maruming puso na nagmumula sa makitid at mainggiting isip. Ganoon ba kabait at kaganda ang isang babae? Hindi ko man lang maisip. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay makakaranas ng ganoon kalupit na paghihiganti. Naku po. Pasensya na po. Master Mu, sa susunod magdadala na po ako ng maskara. Dahil lang sa isang estranghero, nagalit na siya. Talagang pinagalitan niya ako dahil lang sa isang hindi kakilala. Ganito na ba katapang ang babaeng ito? At naglakas loob pa talaga siyang pagsabihan si Master Mu. Shailan, ikaw. Pinagalitan mo ako dahil lang sa isang estranghero. Hindi ba tama lang iyon? Hindi ba dapat si Master Mu mismo ang magsabi niyan? Parang mas ako pa nga ang nabigo sa kanya. Hindi kita pinapagalitan. Dahil magkakilala tayo. Kaya gusto kong magkaroon ka ng tamang pagtingin sa halaga ng iba. At ng kakayahang maghiwalay ng tama at mali. Hindi yung puro mukha lang ang tinitingnan at nanghuhusga agad. Kung totoo man na ganyan, paano kung balang araw maging pangit din ako? Ikaw ba, masasabi mo rin bang pangit ako? Hindi ko gagawin yon. CJ, kahit sa dahilang magkakilala tayo, hindi rin kita pagtatawanan. Kung may iba kayang tulad mo, ganito rin bang husgahan ang itsura ko? Sa tingin mo, hindi ba masasaktan ako kapag narinig ko ang ganyang salita? Sino ba naman ang maglalakas loob na magalit sa'yo? Kaya hindi natin dapat basehan ang tao sa itsura lang. Naiintindihan mo ba?
Kung humingi ako ng tawad, hindi ka naman naalis, ano? Master Mu, may kailangan pa akong asikasuhin. Hindi ko pwedeng hindi muna umalis sandali. Pansamantala lang naman ang pag-alis. Nagpaalam ako ng 5 araw na bakasyon. Si Chen Xiong ang pansamantalang papalit sa akin. Pansamantala niya kayong aalagaan. Kaya kung may kailangan kayo sa panahong ito, sabihin at kausapin niyo siya agad. Ang babaeng kaharap ko ngayon ay mukhang mahina at madaling matangay ng hangin. Pero ang lakas ng loob niyang tumingin ng diretsyo sa napakaraming malalakas na yon. Kung kaya naman niya ako, isang makisig na macho sa hall, hindi pwedeng magpakita ng kahinaan. Ano na naman ang iniisip ni Shailan? Baka naman hindi na niya ako nakikilala dahil ang tagal na. Siyempre, kilala pa rin kita. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Jiang Yan. Parang isang iglap lang nawala siya. Tumaba ka yata. Mas gumanda rin ang aura mo. Nasa Black Star ako. Sa totoo lang, masarap kumain at uminom dito, wala naman halos aberya. Parang umbilog din ng kaunti ang mukha ko. Tumaba na nga yata. Ito ang dalawa kong beast husband. Pareho silang. Sa susunod na araw ng pahinga, tayong 3 ang magkakasamang magpapakasal. Nasa novel ako. Hindi na ito yung dati na isang asawa at isang asawa lang ang mundo. Hindi na bago ang ganitong bagay. Kayo na lang 3 ang mag-ingat sa buhay ninyong mabuti, iyon ang mas importante. Sige na. Makikipaglaro na ako kay little sister. Huwag kayong maingay rito at istorbohin kami. Nakita ko siya, parang nakita ko pa ang kaibigan ko. Malapit na ang tanghalian, kaya tinanong ko. Una na tayong kumain sa dining hall. Narinig ko na may bagong dining hall na binuksan sa school. Hindi robot. Gawa ng tao. Mukhang hindi naman masama. Umalis na kayo, huwag na kayong manggulo sa amin. May pera si ate. Ako na ang magbabayad ng pagkain ni little sister, hindi na kayo kasama roon. Si Shailan ang nag-isang babaeng walang kapantay sa buong school. Hindi makabuo ng anak. At wala ring espiritual na lakas na pampalambing. Ano pa ang silbi? Wala talagang kwenta ang lalaking yon, ni mata hindi marunong gumamit. Baka hindi na naman magalit si Lanlan. Mga kaklase, saan kayo upo? Dadalhan ko kayo ng pagkain. Tito, upo kami roon. Sige, maghintay lang kayo. Sa pagkakataong ito, hindi agad umalis si Shailan. At siya pa nga mismo ang unang humawak sa akin sa kauna-unahang pagkakataon. Nasa mesa na ang pagkain, pwede nang kumain. Shailan, parang nagbago ka. At lalo pa kitang minahal. Hindi pwedeng magpaka-pretty-pretty sa panahong ito. Haha. Lanlan, sobrang cute mo rin. Aba, karaniwan lang pala ang magbigay ng regalo. Talagang very welcome ang mga babae sa mundong ito. Nakaka-stress din talaga ang mga lalaking ito. Kakain lang, mang-istorbo pa. Sana hindi na naman malungkot si Lanlan. Dahil naging warden ako, nakilala ko sila noong si Hihan Shiai. Pero trabaho lang to. 3 buwan na akong nagtatrabaho. Ni minsan, hindi ko naisip na magkakaroon pa ako ng mas maraming ugnayang lampas trabaho sa kanila. Ngayon, bigla na lang akong nakatanggap ng 5 friend requests. Ang unang pumasok sa isip ko, may nangyari ba sa kulungan? Sa isang araw lang, nagkaroon na agad sila ng itim na earbuds. Sabi nila, ibigay lang daw sa kanila ang kaibigan ni Shailan. Sa isang araw lang, nagkaroon na agad sila ng itim na earbuds. Sabi nila, ibigay lang daw sa kanila ang kaibigan ni Shailan. Ngayong hapon, makakapagpahinga na ako ng maayos. Buti na lang, si Shailan itong babae na marunong umasikaso. Naipadala na. Ay! Nasa school na ako ngayon sa kabiserang planeta. Bukas pa kukuha ng diploma, kaya humingi muna ako ng leave. Kayo, ayos lang ba? Walang nangyaring gulo sa Black Star, ano? Kumusta na si Master Mu at si Chen Xiong? Hindi ka naman nila pinahirapan, ano? Siyempre, mukha ba akong ganoong klase ng tao? Kahapon lang, nagsorry na ako sa kanila. Parang may kutob akong may kakaiba. Nagkakaibigan na ba kayo? Hindi naman tungkol sa trabaho lang. Mas lalo na ngayon, isipin mo ang sitwasyon ko. Lumuluwag ang tapang ko mula 1 metro palayo. Grabe, hindi ko inakalang ang cute at nakakatawa mo pala. Ang mahalaga sa pagiging tao ay masaya ka. Imposible, ang ganda at ang cute kaya ni Shailan. Hindi napapansin ng mga batang lalaki ang sayang sinasayang nila. Nga pala, nasaan ka na ba nagtatrabaho ngayon? Ito na nga. Pinilit ako ng nanay ko na magtrabaho sa military medical station. 4 na buwan kaming nagtraining ng sarado. Kaya ang tagal na kitang di nasusulatan.
Kailangan ko munang makuha ang diploma para makalaya ako. Buti na lang, pupunta na ako ngayon sa Black Star bilang warden. Ayos din naman doon. Baka nga sa Black Star pa, warden ako. Bakit, may problema ba ako? Kung gusto mo, ipagpapalit ko na lang sa iyo ang trabaho ko. Salamat, Jiang Yan. Pero sa Black Star, ang ayos talaga ng tirahan ko. Walang gustong apiihin ako. Saka maganda rin ang sahod. Dapat alam mo, nandoon din si Master Mu. Kasi noong panahong nandyan si Master Mu, ang dami ng Black History. Kaya nag-aalala ako na baka balikan ka niya. Black History. Si Mu Tangfeng ang bunsong anak ng pamilyang Mu, isa sa 4 na malalaking pamilya sa kabisera. Siya lang ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya. Kaya medyo spoiled siya at parang walang pakialam sa mundo. Malakas ang background ng pamilya nila at napakalakas din ng mental power niya. Noong nasa kabisera pa siya, sobrang gulo ng lahat kapag may galit siya. Kung sino ang umalipusta, siya ang bubuntalan. Pero kadalasan, hindi naman niya pinapansin ang mga babae. Pero ang bibig niya talagang ang talas. Narinig ko dati, may ilang babaeng kusang nanligaw sa kanya. Diretso niya silang pinahiya at pinalayas. Isa pa nga, nagwala. Halos ayaw ng mabuhay. Ano ba ang sinabi niya? Basta kung ano-anong nakakainsultong salita, mga mahihinang lalaki, mga pangit na bagay. Kahit nakahiga siya sa kama, hindi niya titingnan. Kahit 2 mata pa niyang parang palaka, pangarap pa niyang kumain ng karne ng gansa. At si Chen Xiong, noong araw na pinagalitan siya, tumahimik lang din. Nga pala. Hindi lang siya. Si Jiang Xia at si Yan Hushui, dapat mag-ingat ka rin sa kanila. Ano namang meron kay Jiang Xia? Pero sa alaala ko, si Yan Hushui ay laging kalmado at hindi mapili. Isang gwapong lalaki na mahinahon at magalang. Sa loob ng bilangguan, bukod kay Han Shai, siya ang ikalawa kong naging pinakagaan sa loob. Hindi rin maliit ang bagay nun. Kung ako ang tatanungin mo, ang pinaka nakakatakot sa 3 ay si Yan Hushui. Sa totoo lang, mas maayos naman si Jiang Xia. Siya ang ikalawang anak ng pamilyang Jiang. Dahil madalas siyang nagkasakit noon, madalas lang siyang manatili sa bahay. Hindi naman ganoon kalat ang reputasyon niya. Pero may isa siyang ayaw na ayaw. Ayaw niyang sinasabihan siyang maliit o tinatawag na cute. Lalo na kapag ikinukumpara ang anyo niya sa ilang alaga. Noong may isang itim na oso na lalaki na hiyang-hiya sa tao. Sinabi raw na parang pusa siya. Diretso niya itong binugbog ng husto. Pati mga ngipin nito isa-isang binunot niya. Kaya noong dinala siya sa klinika, halos nakakaiyak tingnan. Wala nang ni isang pirasong maayos na laman. Buti na lang, iniisip ko lang siya bilang pusa. Noong nakaraan, binigyan ko pa siya ng laruang bola na yari sa hibla ng balahibo. Sa ganitong pag-isip, parang nagtatampo lang siya sa akin. Sapat na iyang pagiging malambing. Medyo maayos pa naman siya. At saka, una naman siyang sinimula ng iba. Kaya ayun, siya na lang ang salarin. Pero iba si Yan Hushui. Sobrang mapaghiganti niya. Dapat narinig mo na ang kilalang teacher yan sa school, di ba? Kasunod ng alaala ng orihinal na may katawan, nagsimula siyang maghanap. Totoo ngang may ganitong tao. Sa paaralang ito, may guro na nakatutok sa military training para sa mga lalaki. At sabi nila, sobrang higpit ng kamay niya. Sagad na ang training battle. Laging may dugo kapag may klase. Paborito ng mga pasaway. Baka nga si Yan Laoshi ay malas sa mga babae. Tama, si paboritong pasaway nga ay malas sa mga babae. Hindi lang basta doon ang galing ang bansag niya. Seryoso siyang magturo. May pagkaayaw siya sa pamamalakad. Palihim pa siyang pumupunta sa opisina niya. Tapos nagsulat siya ng sign na may pera sa notebook niya. Noon, hindi siya umimik. Pagkalipas ng 2 buwan, sa mismong training ground ng paaralan, siya mismo ang nagpatumba sa hulyod na yon. At inilabas pa niya ang papel na may nakasulat na pera. At idinikit iyon sa bangkay niya. Ngumingiti pa siyang pinauwi siya sa kanluran. Nako! Di si Yan Laoshi, hindi niya pinalagpas ang estudyante. Iyon ang pinaka nakakatakot sa kanya. Ang training ground ng militar ay parang totoong battle arena. Kapag pumasok ka roon, wala nang palusot. At bilang guro, hindi naman dapat siya ang kasama sa laban, pero siya pa rin ang hulyod. Ang tanging espesyal dito. Minsan pa nga, todo inay pa. Pinapaligiran ng higit 10 tao si Yan Hushui. Sino ba ang mag-akala na sa araw-araw, si Yan Hushui na nagtuturo ay sobrang istrikto pa rin? Sa tunay na training ground, higit 10 tao ang sabay na bumagsak. Pero isa lang ang tinamaan niya. Kaya Shailan, dapat talagang mag-ingat ka. Huwag na huwag mo siyang asarin. Talagang ganyan pala si Yan Hushui. Hahaha. Hindi kaya sinisiraan ako nitong lumang hayop na ito. Hindi kaya sinisiraan ako nitong lumang hayop na ito. Narinig ko raw.
Pinakakumpleto ang mga libro sa library ng Imperial Capital School. Lahat ng klaseng libro meron doon. Naalala ko tuloy ang sarili kong espiritual na anyong berdeng kabute. Dapat maghanap ako ng mga kaugnay na libro para mas maunawaan ko. Baka matagal na akong hinahanap niyan at ngayon lang ulit ako nakita. Bungad pa lang, inutusan na akong alagaan ang isang babaeng kapwa. Ay, may estudyante pala ako. Hindi na muna ako makikipag-usap. Ano bang libro ang gusto mong tingnan? Gusto kong maghanap ng mga librong tungkol sa espiritual na anyo. Tungkol sa espiritual na anyo ba? Pumasok ka sa library. Yung mga hanay na nagsisimula sa orange na aparador ng libro doon. Sige, salamat. Hoy bata, gusto mo yatang agawin ang nobya ng iba? Ano, agawin ang nobya ng iba? Iho, kung magsalita ka, pakiayos naman. Hindi naman daw. Kita ko lang ang maliit na babaeng kapwa na yon. Ang lambot niya talaga. Parang bagong usbong na bulaklak sa unang tagsibol. Ang gandang babaeng kapwa, tapos. Napansin ka niya agad. Naku, ayan na nga. Nakikita mo siya. Nandito siya sa library. Hulaan mo. Iho, mag-ingat ka nga. Huwag mo siyang takutin. Maliit lang ang loob niya. Mabaho ka, iho. Naririnig mo ba ang tono mo, ganyan ka makipag-usap sa nakatatanda? Hindi ka ba natatakot na ikwento ko sa iba ang mga kabulastugan mo? Baka sa sobrang takot, tumakbo ng malayo ang babaeng kapwa. Ganun ba? Buti na lang. Bago ako naging asawa ng general, tinanong na niya ako. May palihim ka pa bang pagtakbo sa battle arena? Sige, bilangin ko nga. Noong nakaraang buwan, siguro tumakas ka rin ng 1 beses. Nung nakaraang 2 pang buwan, 2 beses kang pumunta roon. At may ilang insektong lahi ka pang nalutas. Noon, nasaktan ang bewang ko. Sige na, tama na. Ang tagal mo na sa kulungan, iho. Nasa tabi ko pa rin siya. Naglagay ako ng ibang nakapwesto sa ilalim. Sige, aalagaan kitang mabuti, lalo na ang maliit na female mo. Pagalingin mo muna ang mga sugat mo. Ang mataas na antas na espiritual na pagbagsak ay sobrang delikado. Black Star Prison. Ang nakakatakot na pinagmulan nito at ang kasalukuyang depensa. Tapos may mga espiritual na anyong hayop pa. Hindi na sila kayang gamutin ng mga female. Ang trabaho ko bilang warden dito talagang delikado. Gusto mo bang palitan na lang ang trabaho mo? Pero ang mga espiritual na anyong hayop. At baka may tsansang gumaling ang mga female. Kapag pinagsama ko ang sarili kong espiritual na anyo na kabute. At ang halamang anyo ng bida babae. Desidido akong subukan muna. At sisiguraduhin ko pa rin palagi na nauuna ang kaligtasan ko. Sir na tagapangasiwa. Kukunin ko po ang aking student Yi. Kilala mo ba si Yan Hushui, kaklase? Kilala, ano naman ngayon? Ay, wala lang. Alam ng batang ito na darating ka sa school. Sinadya niyang ako ang mag-alaga sa'yo. Ang batang ito, sobrang maalaga pa rin. Maalaga? Bakit parang iba ang sinabi niya kanina kay Jiang Yan ng hapon? Lalo tuloy akong nagdududa kung sino ba talaga ang totoo. Hindi pwede yon. Lolo, samahan kita kumain ng malaking hapunan. Hindi na. Nakakaabala naman. Ayos lang. Itong si Yan Hushui, tinatrato ko siyang parang sariling anak. Sabi na nga niya yon. Siyempre, hindi ko pwedeng sirain ang tiwala niya. Dagdagan pa natin. Kaya ko pa. Ang batang ito talagang maayos kausap. Mas pinurito ang mga putahe para sa female. Konti lang ang ilagay para kampante. Maliit lang ang dami, huwag kang mag-alala. Kaya mo itong ubusin. Ang batang ito, mula pagkabata, ulila na. Naging space pirate siya ng 10 taon. At sa sarili niyang galing, nakaakyat pa siya sa pinuno. Noong una naming pagkikita, itinutok na niya ang baril sa ulo ko. Sabi niya, pag hindi ako nagbigay ng 10 bilyong star coins, papatayin niya ako. Mukhang bata pa nga siya, pero ang dating, ang bigat. Paglaon, sa barko, sinalubong kami ng pag-atake ng mga insekto. Hindi sinasadyang bumagsak kami sa isang desyerto at walang taong planeta. Malapit na akong mamatay dahil sa malubhang sugat. Siya rin ang bumaba ng baril at nagligtas sa akin. Sa huli, mabangis man magsalita pero mabait naman siya. Kaya inalok ko siya ng kapayapaan. Kung gayon, bakit sa school? Ay lahat tumatawag sa kanya na Evil King. Hindi ang mokong na to. Ang taas na ng pangalan niya. Kahit ang mga female, alam na siya. Huwag magmadali, tagapangasiwa. Dahan-dahan lang kumain. Ang batang ito, sa pakikitungo sa tao, medyo magaspang talaga. Masyado sigurong istrikto si Master. Kaya hindi niya namamalayang binibigyan na niya ng titulo. Mukhang hindi chismis lang ang sinabi ni Jiang Yan. Tungkol sa trabahong ito, lalo akong nagiging alanganin. Kaklase, huwag mo na akong tawaging sir na tagapangasiwa ng ganyan. Pwede mo na lang akong tawaging Lord Lu. Kapag may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Nasa school lang naman ako lagi. Sidpo, Lord Lu. Sa akin naman, maayos pa ang lahat. Wala namang aapi sa'yo, di ba? Wala. Sige, laban lang. Nabunyag lang ako ng hapon dahil sa matinding pagbabanta ni na Jiang Xia at Mutang Feng.
Kaya ni isang kusing na reklamo, hindi ako naglabas. Shailan, dinalhan mo ako ng regalo noong nakaraan. Kaya pinapadalhan din kita ng kaunti mula kay mama. Huwag kang mag-alala. Sarili kong pera naman to. Hindi ko naman kayang mag-shopping mag-isa. Gusto kong magpadala ng konti kay Shailan, pero wala na, sa pamilya ko na lang ako asa. Hindi na. Bakit ikaw pwede kang tumanggap ng suhol? Pero yung sa akin, hindi mo tatanggapin. Mas nauna pa tayong magkakilala. Yung kay Liyue, gusto ko sanang ibalik sa kanya. Pero sino nang mag-aakala na pagkatapos noon, hindi na siya muling nakapunta sa Black Star. Buti na lang at ngayon lang siya napadpad sa kabisera. Pwede mo na rin sigurong ibalik sa kanya. Kung hindi tatanggapin ni Shailan, hindi na rin ako kukuha ng kahit ano mula sa'yo. Pasasalamat ko to. Tawag dito, balikan ng kabutihan. Sige na nga. Paano ko ba ito naipadala? Naku, sablay ako. Siguro hindi nakita ni Shailan. Paano ko ba ito naipadala? Naku, sablay ako. Siguro hindi nakita ni Shailan. Ayos ba ang lahat? Babae ka pa naman. Sa kabisera, magdoble ingat ka pa rin sa seguridad. Magpapapunta ako ng tao kung magbabantay sa'yo. Naka-leave siya ngayon. Pagbalik niya, ipapaalala ko sa kanya na pag may lagnat ka, may mag-alaga sa'yo. Shailan, sa Imperial Capital School ka ba? Buti na lang may kakilala ako sa school. Nasa library assistant siya ngayon. Sa loob ng school, kahit anong kailangan mo, pwede mo siyang lapitan. Pag-ugnahin ko kayo. Shailan, ang mentor ko ay ang Dien. Kapag may kailangan ka, hanapin mo siya. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Akala ko dati, trabaho lang ang tingin ko sa kanila. Pero hindi ko inakalang sa ganitong walang kinalaman at walang sabit na mundong ito. Sila pa pala ang palaging nag-aalala sa kalagayan ko. Ngayon, walang saysay ang kinatatakutang si Chen Seong. Hahaha. Ito lang. Shailan, ang arte mo talaga. Masyado pang bongga ang ganda ng jewel bird. Kahit palakihin pa, walang mikatiting na kapintasan. Bawat balahibo, sobrang kinis at puti. Walang kahit kaunting itim, abo, o batik-batik man lang. Parang sisidlang isda, ligaw na gansa, at talang nahihiya. Naku, anong uri ng banal na ibon ba ito bumaba sa lupa? Ang ganda, mas matindi pa kaysa sa lahat ng papuri na narinig ko dati. Mas taos puso pa kaysa sa sinabi ni Shailan. At mas ipa kaysa sa sinabi niya. Pero wala ni isa na nagpaikot ng puso ko ng ganito. Di ko mapigilan, lumalapit na naman ako sa salamin. Lulunod ako sa sariling kagandahan. Hoy, babae. Ikaw rin, nahulog ka na rin sa ganda ko, no? Sige na nga. Dahil maganda rin siyang tingnan, pinapayagan ko na. Anong meron, Master Mu? Hoy, bigyan mo ako ng isang malamig na inumin. Kauwi ko lang galing sa trabaho. Pero hindi rin ako umangal kahit kaunti. Aba, ang dalawa kong maliit na ninuno. Shailan, kailan ba babalik ang warden? Naghihintay pa ba siya ng kung ano? May hinihintay ba siyang tao? Kaibigan niya. Sabi niya, ilang minuto na lang at darating na. Si Shailan ba yan? Hayaan niyong ako na ang magbantay sa kanya. Sige, salamat. Hindi na ako pwedeng tumagal pa rito. Sa mga araw na to, istorbo na ako sa'yo. Plano ko sanang tumulong sa inyo pag may kagipitan sa lagnat. Pero pagkatapos niya, sabi niya rin na hindi raw masyadong payapa ang kabisera kamakailan. Hindi ligtas para sa isang babae na mag-isa. Mas maayos daw kung ganito. Pumayag na rin ako. Sa isip-isip ko, mas sigurado at mas safe nga naman. Lalo na at may makakasalubong pa rito ang babaeng bida sa libro. Baka naman hindi na muling manghimasok ang mga sumusunod sa kanya. Hindi nakakaabala. Nakakatuwang maprotektahan ang mga babae. Hehe, ako rin gusto kong magprotekta. Ay naku. Kaya rin namin kayong protektahan. Matagal na rin pala mula nang huli ko siyang makita. Nang makita ko ang dalawang ito, parang may natitira pa sa puso ko na munting lungkot ng orihinal na may-ari. Medyo may pait at lungkot. Panahon na ng high-tech ngayon. Kailangan ko pa rin kumuha ng diploma. Ngayong nasa trabaho na, sapat na ba ang tingin lang sa sigla ng isip? Magandang araw sa inyo mga kaklase, mga magulang, at mga guro. Masaya akong makasampa sa ganitong makulay na seremonya. Masayang ibabalita ko ang isa kong malaking balita. Ako at ang ikalawang prinsipe ay opisyal nang nag-anunsyo ng aming engagement. Hindi na ito usapin ng pakikipag-usap lang. Kung hindi lang sana napabagsak ang espiritual na lakas ng dakilang prinsipe. Bilang isang malakas na may espiritual na lakas na aabot sa 35. Ang ganitong kahanga-hangang babae ang pinakabagay sa kanya. Sayang lang, itong anak ko binigyan pa ako ng sakit ng ulo. Ginagamit lang nito ang graduation ceremony bilang pagtatakip para sa royal announcement. Okay ka lang ba? Kung nahihirapan ka, umasa ka sa balikat ko. Ayos lang. Tiningnan ko sandali. Pakiramdam ko pa rin na napakalinis at inosente ng mga mata niya.
Inosente nga, talagang walang kahit anong landi o kapilyuhan. Parang isang tahimik at walang alon na lawa. Ayun, mabuti na yon. Ganyan, mas maganda. Mas gusto ko pa nga si ikalawang prinsipe, kaysa sa magandang silirin ngayon. Matangkad, gwapo, astig, at parang bata. May pangil pa. Sa paningin ng ate. Sapat na ang ganitong kapalalaking dating sa kama. Kaklase Shailan. Narito. Laban lang. Narinig ko kay Iming at sa asawa ko na nabanggit ka nila. Sabi nila, marami raw silang papuri sa'yo. Ah, yung matandang na-meet mo kahapon. Ang espiritual na lakas ay isa lang pampataas ng puntos ng isang tao. Pero sa huli, tao pa rin ang pundasyon. Palaging may katapat na parehong lakas. Ang tao ay laging natutunaw sa kabutihan ng isang di kilala. Shailan, dalhin mo na ang diploma. Kunin mo ito, tapos magpapakuha ako ng litrato para ma-post ko agad sa social media. Hindi ko in-expect na ganoon kabilis ang like count sa kulungan. Sinasabi niyo na masaya raw si Shailan sa kabisera. Talagang babalik pa ba siya? Naman, siya mismo ang nagsabi. Sana lang hindi bumagsak ang espiritual na lakas, ayos na sana. Nga pala, gusto mo bang mag-ayos ng kasal o kung ano-ano pa? Kasunod niyan, wala na ring ibang problema. Pwede ba akong pumunta para tumulong? Sige. Kung may iba ka pang pinagkakaabalahan, pwede ka munang pumunta at asikasuhin yon, tapos bukas ka na lang magbalik para protektahan ako. Ayos lang, pumayag na rin ako kay General He. Sisiguraduhin kong maprotektahan ka ng maayos. Si General He ba? Kayong dalawa. Si General He talaga ay napakamaalaga at banayad. Alam kong dumating ka sa kabisera. Nag-aalala siyang baka hindi ako ligtas bilang babae, kaya niya inasikaso ito. Alam ko naman yun. Ito yung ipinapasa sa iyo ni Xiaxia. Nasa loob ang mga gamit. Nasa pulang kahon ng mga ito. Yung natira, binili ko para kay Xiaxia. Pasensya na, sabay ko nang ipapadala. Tungkol naman sa space button na ito. Ituring mo na lang na regalo namin sa pagkikita at sa hirap na pinagdala mo. Hindi na kailangan ibigay kay Xiaxia. Shailan, kilala mo ba ang tao ng pamilya Jiang? Ay, muntik ko nang makalimutan, kilala mo si Jiang Xia. Sakto, magulang ni Jiang Xia ang mga ito. Wow, ako. Ganito kayaman ang nanay ni Jiang Xia. Yung space button na bigay ng nanay ni Jiang Xia. Sinilip ko ito. Isang tingin pa lang, di na makita ang dulo. Baka abutin ng ilang daang libong star credits. Medyo nakakahiya naman. Kamusta, cool ba yung ginawa ko kanina? Sabi nila, yung babaeng species na ito sa ganitong edad. Ang pinakabet talaga yung mga nakakatandang lalaki na may pera. Parang medyo nakakatakot. Hindi kaya matatakutin yung batang babaeng species na yan. Kamusta, cool ba yung ginawa ko kanina? Sabi nila, yung babaeng species na ito sa ganitong edad. Ang pinakabet talaga yung mga nakakatandang lalaki na may pera. Parang medyo nakakatakot. Hindi kaya matatakutin yung batang babaeng species na yan. Wala lang, si Baiyuyu talaga. Nasasanay na akong sermunan siya nitong mga nakaraang taon. Medyo wala siya sa sarili. Ayos lang. Yung babaeng species na bet ni Xiaxia. Siguradong hindi ganoon kaliit ang loob. Siyempre, pasaway din siya. Tama. Nang makita niya yung magandang babae, parang nawala lahat ng pagka-alpha niya. Si Li Weidu rin naman ay isa sa mas matitinding tao sa militar. Mukhang ngayon lang nakatagpo si Xiaxia ng kalabang matibay. Buti na lang. Si Li Weidu nga. Hindi si He Xiaojiang. Salamat, bukas ng hapon alis na ako. Kaya bukas hindi na kita abalahin. May konting lungkot at pagsisisi sa puso ko. CJ, Inma, Shailan, ingat sa biyahe. Nakaabot na kami sa target. Pero malaki ang panganib para sa babae. Kailangang dagdagan ang bayad. Hindi ba sabi natin from the start? Ipinakita ko na rin sa iyo ang litrato. Bakit biglang tataasan ang presyo? Sa First Capital Star, mas mataas ang insurance nitong barkong panglipad. Kung hindi lang dahil babae ka. Hindi ko talaga tatanggapin ang trabahong ito. Sige na nga, kahit walang dagdag na bayad. Sandali, idagdag pa ang 100 milyong star coins. Deal. Pasok ka. Pa, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bakit yung kaklase ko at lola ko magkakamukha? Ha, ano raw? Meron pa palang ganito kapambihirang bagay. Napakaraming tao sa kalawakan.
May mga magkahawig din naman, normal lang yon. Itong batang ito, malayong kamag-anak siguro ng lola niya sa side ng ina. O baka anak ng isa pa niyang beast husband. Ganun ba? Pa, hindi ka ba maayos ang pakiramdam ulit? Ang dami mong pawis sa mukha. Ayos lang, siguro mainit lang dahil bahagyang tumataas ang temperatura ko kamakailan. Hindi rin nakakapagtaka, hindi mo naman binuksan ang aircon. Hehe, nakalimutan ko. Pasensya na po, binibini. Mukhang may problema nung tumigil ang barko para magpalit ng enerhiya. Nakipag-ugnayan na kami sa Space Interception Station. Pero abutin pa ng ilang oras. Kailangang inspeksyonin ulit ang barko ngayon. Hindi muna pwedeng magsakay ng pasahero. Pwede ba bumaba muna kayo? Ibabalik sa inyo ang pamasahe sa susunod na biyahe ng barko. Dagdag na doble pang kabayaran bilang danyo sa abalang ito. Sobra kaming humihingi ng paumanhin sa abalang na idulot sa inyo. Sige, lalabas na ako. Kapag ayos na, pakinotify na lang ako ulit. CJ, maraming salamat sa pag-unawa mo. Ayos lang. Kaya pala. Isa lang pala itong abandonadong planeta na na-develop nitong huling 2 taon. Halos isa lang din namang oras ang hinintay ko. Hindi ko na kailangang pumunta ng mas malayo. Nandito na rin naman ako. Gawing mini road trip na lang. Ang ganda, para bang nasa Hongyan Star. Ang ganda ng frame na ito. Pero pilit lang din ang dating ng mga tao. Hindi pwede yung pangatlong draft. Sobrang dami ng mga extra. Nasa bayahe ba pabalik? Ang ganda, gusto ko ring magpakuha. Mas okay kung matagal-tagal na ring nakahinto ang spaceship. Pwede ring bumili ng 1 o 2 bilang alaala. Kaya pa nitong magpanatili ng init kahit taglamig. Gets pa niya ang plano. Medyo pamilyar sa akin ang taong ito. Noong araw ng kasal ni Jiang Yan, nakatayo siya sa likod ni Bai Rusheng. Tagasunod niya ba yon? Bakit nandito siya? Hindi naman siguro nagkataon lang. Sino? Amo, isa itong likas na kakayahan ng mga beastman. Ang mga may ganitong kakayahan ay pwedeng pansamantalang hilahin ang iba papunta sa sariling espasyo. Isa itong mahusay na skill sa pagpatay at pagtakas. Sa ganitong delikadong sitwasyon, pwede bang huwag mo nang banggitin ang huling linya? Sino ka at bakit mo ako huhulihin? Hahaha, ang dami mong arte pero matatag ka rin pala. Sayang na, kung hindi lang may nagbayad para sa buhay mo, hindi ko sana kayo bibitawan ng ganito kabilis. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ngayon. Amo, huwag kang matakot. Paglabas natin dito, may paraan na ako. Ang galing natin, di ba? Alam kong hindi agad ako makakalabas saglit. Kaya kailangan munang magtimpi muna tayo. Hindi lang siya ang may likas na kakayahan. Ikaw rin meron. Meron din ako. Matagal ko nang sinabi yan. Malakas din ang espiritual na lakas ng amo. Ang likas mong kakayahan ay immune sa pinsala. Kapag lumabas kayo sa dumain na ito, hahanap ang amo ng pagkakataong gamitin ang pag-isip para magpalit sa anyo ko. Lahat ng pinsalang natamo habang nagbabagong anyo ay mawawala ng bisa. Ngayon, isa lang akong oras na pwedeng pahabain ng ilang minuto. Ayos, ibig sabihin, pwede niya pa ba akong hilahin ulit papasok sa domain? Hindi, ang espiritual na lakas niya ay sa isang araw lang. Nakakagamit ng likas na kakayahan ng 2 beses. Saan mo ako dadalhin? Huwag kang mag-alala, padadalhan lang ng merienda ang mga Bob. Wala akong sama ng loob sa'yo. Dapat alam mo yan. Kapag nahuli ng imperyo ang isang babae. Kapag nalaman, tiyak na kamatayan ang kaparusahan. Ang espiritual na lakas mo ay 5. At nagising pa ang likas mong kakayahan. Ang isang kahanga-hangang lalaki na tulad mo. Hindi na kailangang sumuong sa ganitong delikadong bagay. Tama ba? Ikaw na babae, talagang may dating ka. Alam mo pati ang estado ng espiritual na lakas ko. Kung ganoon, hindi na talaga kita mapapalampas. Magkano ang ibinayad ng kabilang panig para sa buhay ko? Doblehin ko. Ay, may pera ka pala. Sayang, bawal tumanggap ng kontrabid. Miss, pabayaan mo na lang ang sarili mo. Ngayon, magbago ka na. Hindi. Sandali lang. Ano bang ginagawa ninyo? Pati babae, nagagawa ninyong mawala. Kung may mangyari sa kaibigan ko, hindi ko kayo palalampasin. Kung alam ko lang, ako na sana mismo ang naghatid sa kanya pabalik sa Black Star. Ako na ang hahanap sa kanya ngayon. May jump ship ka ba? Pwede. Isama mo ako. Sino raw ang nawala si Shailan? Hindi ba ako ang nag-iwan sa'yo para alagaan siya ng maayos? Pasensya na po, General. Magkakaproblema si Miss Shailan sa long-range spaceship. Nakipag-ugnayan na ako sa military.
Mukhang may isinamang tao rin ang pamilyang mo para maghanap. Kasama rin ang mga Space Patrol Guard. Siguradong mahahanap namin si Miss Shylan. Ikaw muna ang makipag-ayos sa mga sakay ng spaceship. Tapos i-report mo agad sa akin. At ipasuri sa mga crew ng spaceship. Bakit nagka-aberya ang Energy Stone? Suriin muna ng mabuti ang Hongyan Star. May iba pa bang lumipad na barko? Tiyakin kung umalis na sila sa Hongyan Star. Ikatlo, siya sa atin ang isa pang nawawalang lalaki. Hahanapin ko talaga si Shylan, Miss. Yenan, bahala na po. CJ. Kaya pala, pati ang Little General. Kailangan siyang hanapin ni Mama. Wala na, hindi na sila makapaghintay. Siguradong hahanapin nila ang babaeng iyon. Pwede bang pakaluwagan mo ng kaunti ang tali? Grabe naman. Miss, sana maintindihan mo. Bihag ka. Ang mga bihag ay walang karapatan. Pero itatapon mo agad ako sa lahi ng mga insekto. Hindi pwedeng pakiusapan mo muna akong komportable ng kaunti. Hahaha, ang tapang naman ng babaeng iyon, ang kapal pa ng mukha. Tama naman ang sinabi niya. Kaya dahil may punto ka. Aayusin ko ng kaunti ang lagay mo. Bye-bye na, female. Ang tigas talaga ng lalaking iyon. Kahit hindi siya kainin ng mga insekto. Pagbagsak niya roon, tiyak wasak ang buto at laman niya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kasuklam-suklam. Aba. Ito ang basurang planeta. Nagpapalit pa rin ako ng anyo ngayon. Ligtas muna sa ngayon. Pero kung 3 minuto pa, talagang delikado na ako. Kanina, gumamit ako ng smart tool para tantiyahin. May abandonadong gusali mga 1 kilometro lang ang layo. Natagpuan na raw si Shylan, Little Miss. Nasa basurang planeta na siya ngayon. Aalis na ako roon agad. Kakausapin ko lang kanina si Shylan. At sinabi ko rin sa ibang rescue team. Papunta na rin sila ngayon sa basurang planeta. Nakadala ka ba ng armor? Malubha na ang polusyon sa basurang planeta ngayon. At marami pang mga insekto. Mahihirapan kang makapag-review sa isang putok lang. Kasama mo, gaano pa kalayo ang basurang planeta? Mga 35 minuto pa siguro. Ang tagal naman. Bai Feng, ikaw na ang mamuno sa 2 team. Unahin niyong pumunta sa basurang planeta para magligtas ng isang tao. Basurang planeta, may mga tao na roon. Mukhang kabado si Shai. Wala nang oras para magpaliwanag ng marami. Ikaw na ang magdala ng 2 team doon. Kailangang mailabas si Shylan ng buhay at ligtas. Sabihin mong utos ko yon. Opo, Little General. Aalis na ako agad kasama ang 2 team na ito. Sisiguraduhin kong maibabalik si Shylan ng buhay at maayos. Noong 10 taon na ang nakaraan, nakapunta na ako sa basurang planeta. May underground base roon na pwedeng pagtaguan. Kakausapin ko muna si Shylan ngayon. Sa madaling sabi, hindi ordinaryong tao ang tagapamahala ng basurang planeta. Dahil kadalasan, nagpapalipad at nagpapabalik-balik sila mula sa kalawakan. Siguradong may matalas silang pakiramdam. Para makaiwas sa lahat ng panganib, dapat may nakahandang armas sa tabi ng kama. Dito, maskara lang ang meron at walang anumang armas. Kumusta ka na ba, amo? Kung darating sila mamaya, pwede akong lumapit at iligaw sila. Hindi naman nila ako mahuhuli. Hindi ko inakalang nawawala ako, at pati sa kulungan, 5 tao na ang nakakaalam.
Marami rin silang pinatawag na tutulong sa akin. Kailangan kong mag-ingat. Pabalik-balik ang mga insekto. Paano ba ito hahanapin? Xiaodu, pwede ka bang dumaan sa pader? Amo, ano po? May mahalagang misyon ako para sa'yo. Dumaan ka na lang direkta. At buksan mo ang pinto mula sa loob para sa akin. Ang galing mo, Xiaodu. Nakaabot na kami sa itinalagang altitude. Handa nang bumaba. Ang Team E ang sasalo ng pangunahing firepower. Ang team ko ang bahala sa paghahanap ng mga tao. Kapag nahanap na sila, dakpin agad at lisanin na ang basura planetang iyon. Hindi ko pa alam kung anong ganap sa underground base. Parang ang creepy ng pakiramdam habang papasok. Nakalusot na pala siya. Ang underground base na ito. Itinayo 2 taon matapos lumitaw ang insekto na lahi sa basura planetang ito. Kaya mahusay talaga ang seguridad dito. Pero kailangan mong mag-ingat. Dito, pangunahing pinag-aralan noon ang insekto na lahi. May ilang laboratorio sa loob na isinara na. Kung ganoon, tatakbo ba sila palabas? Hindi. Hindi umiiyak si Master. Xiaodu, kung pupunasan mo pa ulit ang mask ko, magdidilim na talaga ako. Kahit ano paman, ililigtas ko sila. Sa sitwasyong hindi pa natin alam kung sino mismo ang kalaban. Mas mabuti na ring maging maingat ako. Buti na lang may iba pang ruta. Si Miss Shailan ba yan? Wala namang malubhang sugat. Mabuti naman. Miss Shailan, palit mo muna ito. Hindi pa sapat ang filter ng mask mo para salain ang lason. May iba pa ba sa loob? Kasunod namin ang leader ng team. Para mailihis ang pansin ng insekto na lahi. Pagdating namin, pwede na kaming umatras agad. Ay! At least hindi sinayang ang tiwala ng general. Tama, wala namang kulang ang babaeng iyan, di ba? Kung iuwi pa natin ang isang baldado, baka mapagalitan tayo ng husto ng general. Kami ang leader ng team. Palagi lang naman siyang mahilig magbiro. Pero sa ngayon, mas mabuting alagaan muna ng maayos ang mga insekto sa harap natin. Lahat sumakay na sa barko. Ulat, Major. Nasagip na si Miss Shailan. Pumunta muna siya sabay para sa medical na pagsusuri. Okay ba siya? Malala ba ang mga sugat niya? General, may isip mo ba talaga? Ang isang babae ay nanatili sa basura planetang iyon ng ganito katagal. Bukod sa nalanghap na kaunting lason. Wala talaga siyang kahit kaunting sugat. Maliban lang sa ilang gasgas at marka. Hindi rin namin alam kung paano siya. Nakatakas ng maayos sa mga sulyap ng mga insekto na lahi. At nakapagtago sa abandonadong base. Kayo na muna ang mag-alaga sa kanya ng mabuti. Kapag may aberya sa power source ng sasakyang pangkalawakan, may resulta na ba ang investigasyon? Nakagapos si Shailan. Mukhang kahina-hinala ang lalaking iyon. Kailangang malinaw ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan niya. Major, ipapaasikaso ko muna ito kay Lieutenant Lu. Marami silang tao sa banda roon. Mas alam ni Lieutenant Lu ang ganitong sitwasyon. Sige, kapag gumaling na si Shailan, ikaw mismo ang maghatid sa kanya pabalik sa Black Star. CJ, sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging pabaya. Team 2, hindi ba kayo nakalive? Bakit bumalik kayo? Nasaan na yung babaeng nasagip natin ngayon? Kilala mo rin ba ang babaeng iyon? Nasa loob siya ngayon ng medical bay. Ano nang lagay ni Miss Shailan? Liyue, bakit nandito ka? Hindi ba may 2 araw ka pang bakasyon?
Hinahanap ko si Miss Shailan. Saan ba nanggaling ang babaeng ito? Paano mo rin siya nakilala? Hayaan mong ako ang magligtas sa kanya. Ikaw din. Dapat magpahinga ka ng maayos. Pero hindi ba gusto mo rin ang lalaking ito? Hindi ba gusto ni Major General na pauwiin ko siya sa Black Star? Si Shailan, ang tagapamahala ng bilangguan sa Black Star. Ha, siya pala ang tagapamahala ng bilangguan sa Black Star. Hindi, isa lang siyang babae. Nakalagay na nga sa listahan ng kabisera ang mga magagandang salita, pero bakit nakarating pa sa malayong planeta? At saka, naaalala ko, nandoon din ang mga kapatid na mo, ang tagapamahala ng bilangguan. Sinakop siya ng babaeng ito. Wala na akong gana ngayon na pag-usapan yan. Walang nangyari kay Shailan, tama ba? Wala, gaya ng sinabi mo, ang saya-saya niya. Nakarating na ang babaeng ito hanggang sa planetang basura. Ni hindi man lang siya nawala ng braso o binti. Wala ni isang sugat mula sa mga halimaw na insekto. Pwede ba muna akong maligo? Okay lang, may mask naman ako. Amoy naman yan. Magturok muna ako. Salamat. Sige, idiin mo ang 10 minuto, tapos maligo ka na. Nasa loob lang doon ang banyo. Salamat sa pagdala ng mga tauhan para sagipin ako. Pasensya na at napagod ka. Ayos lang ako. Sanay na ako sa hirap sa buong buhay ko. Halos mapasigaw na lang ako sa tuwa. Ayos lang kung ganoon. Ayos, napagod din si Miss. Sandali, ihahatid ko muna siya sa pahingahan. Kung may kailangan kayo, saka na lang tayo mag-usap. Ang lalaking ito. Noong nasa kabisera ako dati. Nang dumalo ako sa kasal ng kaibigan kong si Jiang Yan, nakita ko na siya. Pero dati, hindi ko siya nakikilala. Ayos, alam ko na. Nahirapan ka, kaya magpahinga ka muna ng mabuti. Gusto ko nang bumalik sa Black Star. CJ. At hindi ko na malayang. Hindi lang ito lugar ng trabaho. Parang naging una ko na ring tahanan sa mundong ito. Mga Ginoo at binibini. Bumalik na ako. Maligayang pagbabalik. Ayos lang na nakabalik ka. Nakabalik na ako. Mabuti. Buti na lang, Shailan. Mabuti at wala kang nangyaring masama. Maligayang pagbabalik ng ligtas at maayos ng aming tagapamahala ng bilangguan. Maraming salamat. Ako ang nagkulang sa tiwala ng isang koronel. Hindi, naniniwala ako sa iyo palagi. Hindi mo ako kailanman binigo. Salamat, koronel. Gabi na rin. Umuwi ka na rin ng maaga. Ingat sa daan. Ayos lang ako dito. Hindi na ninyo kailangang mag-alala pa. Mabuti na lang at maayos ang pamamalakad mo sa mga tauhan. General He, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ano bang pagkain? Ang pwedeng makapagpasaya sa ilan sa mga Ginoo. Huwag ninyo akong pagbuntungan ng hirap. Ako ba ay nagiging guni-guni lang dahil sobrang nami-miss ko na siyang bumalik. Kasi nitong mga huli parang gulong-gulo ang utak ko. Bumababa rin ang memorya ko. Nandito pa. Talaga bang siya ang tagapamahala ng bilangguan? Bumalik ka na. Chen Sayong. Tagapamahala ng bilangguan, sa wakas bumalik ka na. 5 araw lang. Bakit siya pumayat ng ganito? Bakit ka umiiyak? May nang-api ba sa'yo? Muli ba siyang pinagalitan ni Ginoong mo? Wala. Talagang masyado lang akong emosyonal. Nang makita kitang bumalik, sobrang saya ko. Masaya na rin ako kung ganoon. Ang hirap sa iyo nitong mga araw na ito. Ngayong araw, pwede ka nang umuwi. Talaga ba? Ayos. Kumain ka muna ng almusal bago umalis. Salamat, ilang araw na rin kitang di nakita, mas lalo kang gumwapo. Talaga, ako. Hindi ba't aalis na ako? Nais ko ring magpaalam sa kanila. Ang bango, ang sarap ng amoy. Hindi si General He. Hindi mo ba nararamdaman na mainit pa? Bakit, ang bilis naman itong lumamig? Mainit pa rin naman. Ang pag-ibig na magnetic, laging ang bilis maglaho. Aba. Simple at puting-puti lang ang kulay ng buhok ko. Kung ikukumpara sa makulay na balahibo ni Mutang Feng, wala akong kahit anong panlaban. Kapag nandyan sila sa tabi ko, ako. Walang takot sa kahit sino. Hindi kumakain ng gulay si ang dakilang prinsipe. Kaya siguro ayaw niyang kumain nitong 3 himaymay na ito. Kakainin ko. Pero kahapon, hindi ba ang gusto ng dakilang prinsipe ay ako? Shailan, gutom na ako. Bilisan mo at dalhan mo ako ng pagkain. Gutom na ako. Hindi mo ba siya napabusog noong dati kang nagdala ng pagkain? Aba, grabe naman. Aba, kawawa naman.
Bawat kain ni Young Master Jiang, dalawang malaking mangkok ng karne agad. Ako rin, nagtataka ako. Bakit parang si Young Master Jiang, habang nakakulong, mas lalo pang lumalakas kumain? Mas marami pa siyang kinakain kaysa sa iba. Yan nga. Kung ganyan, baka busog na rin si Young Master Jiang. Kahit payat at pandak siya. Bawat kain niya, dalawang malaking mangkok ng karne talaga. Ito pa lang ang isa. Sino nung tinatawag mong pandak? Shailan, bukas kailangan ko pa ng 2 serving ng 3 himaymay. Ay, naman. Hindi ako pandak. Basta mas maliit lang ng konti ang katawan ko bilang hayop. Pero ang anyo kong tao, ang taas ko. Alam ko naman yon. Napakakuti talaga ni Master Jiang. Ay naku, nadulas ako at nasabi ko ang totoo. Pinuri na ako ni Shailan. Sa tingin niya, cute ako. Siguradong gusto niya ako ng sobra. Itong tubig na ito, gusto ko rin. Ay, ayos lang kung hindi ka galit. Ayos lang, mayroon lahat. Ano man ang gusto mong kainin, pwede. Anong nangyari kay Chen Seong? Kung wala, di wala na. Wala namang ano. Sa totoo lang, nitong mga araw na ito, ikaw ang sobra ring nahirapan sa pag-aalaga sa amin. Nakikita kitang paikot-ikot, nakayuko ang ulo. Akala ko tuloy, hindi ka natulog ng maayos kagabi at malas pa ang unan mo. Biro lang, biro lang. Hahaha, salamat, Master Yan, ayos lang ako. Mukhang nitong mga araw na ito, maganda pa rin ang samahan ni na Master Yan at Chen Seong. Talagang marunong pang magmalasakit sa iba. Si Chen Seong, napaka-emosyonal talaga. Napaluha pa nga ako sa pag-move. Hindi mo ba napansing may mali? Ano nang ibig mong sabihin ni Shailan? Hindi kaya gusto niya akong gawing asawang hayop niya? Alam ko na, gusto ako ni Shailan. Noong huli, pinuri pa niya akong cute. Oh, Shailan, hindi ba malinaw na yan? Hindi mo ba napansing may mali? Takot lang siya na mahuli ko siyang umiiyak. Hindi, seryoso akong nagdadala ng pagkain noon. Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ang tingin ni Master Yan? Huwag na nating pag-usapan yan. Naiintindihan ko. Darating pa ang spaceship sa loob ng ilang minuto. Sige, mauuna na ako. Gusto mo bang magbalot pa ako ng isang bahagi? Biglang may kung anong pakiramdam ng pagkapit mag-isa. Lumabas ka, Xiaodu. Amo. Tawag ka sa akin, amo. Xiaodu, mas lalo ka na bang lumaki ng kaunti? Amo, nakalimutan mo ba? May mabangong bagay dito, kaya bumalik tayo. Yung mga sanga na yon, ibalik mo sa akin bilang pampalusog. Xiaodu, gaano katagal bago mo maubos masipsip ang spirit power toxin sa katawan ng tao? Amo, depende rin kasi kung paano yon sipsipin. Kung sa paraan ng mga sanga, ito ang pinakamabagal na paraan ng pagsipsip. At bawat beses akong sumipsip, kailangan ko pang magproseso ng ilang sandali. Pero ang katawan ko mismo pwede ring sumipsip. Pero hindi rin ganoon karami ang nasisipsip. Sige, paano para mas marami tayong masipsip? Amo, ikaw na ang bahala. Ako ang spirit form mo. Siyempre, sa'yo ako dapat umasa. Ano bang dapat kong gawin? Madali lang. Sa totoo lang, basta makisalamuha ka pa sa mga taong yon. Tapos magpalipat ka ng kaunting spirit power silk sa loob ng katawan nila. Sa ganitong paraan, ang mga hiblang iyon ng spirit power ay kusa ng sasipsip ng toxin sa katawan nila. Pag sa susunod na makipag-ugnayan ka ulit, babalik iyon sa katawan mo. Kung ganoon, mas lalakas din ang spirit power ng amo. At sa hinaharap, mas tatagal ang anyo mong nagbabala tayo. Medyo paghirapan mo muna ito. Pagkaraan ng ilang araw, saka ako magdedesisyon kung paano lulutasin ang mga bagay. Asar ka talaga. Hindi mo ba sabi na ang magnetic type na ito ay walang pinanggalingan? At isa lang na inutil na babae. Ano ngayon? Bilisan niyong maghiwa-hiwalay at umatras. Mga sundalo, fire.
Hindi ako naniniwalang basta na lang mamamatay ang salarin na nakabind. Hatiin ang mga grupo at halughugin ang mga kalapit na planeta. Hindi ko inakala na ganito kagahaman ang taong ito. Kahit maraming humahabol, nakakatakas pa rin. Pero alam ko rin na napagod na rin ng husto sina Lololu. Pasensya na sa inyo. Ang taong ito, ang spirit power niya, ay nagising sa isang espesyal na talento mula sa isang natatanging lugar. Sigurado, sobrang pahirap talaga ang balitang iyon. Kawawa ka naman, bata. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang taong ito sa tamang kaso sa lalong madaling panahon. Manatili ka muna ngayon sa Black Star. Mas mataas ang seguridad sa kulungan doon. Mas mabuti nang doon ka muna pumunta para magsiyasat. Tutal, ang paggaling kay Hihanshi ang una kong gustong target. Nga pala, Ginoong He. Bakit ganoon kataas ang antas ng pagbagsak ng spirit power mo? Hindi ba nasubukan ka na noon ng paunang lunas ng isang magnetic type? Ayokong dumikit sa ibang magnetic type. Hindi pa nga ako nakasagap kahit isang babae sa medical wing ng base. Wala nga ni isa. Mukhang medyo kakaiba ang mga mata niya. Sobrang taas ng spirit power ko. Sensitibo ako. Mas okay kung ibang babae ang magpagamot. Ano na? Wala naman, bigla ko lang naisip. Bumili ako ng kaunting regalo para sa inyo mula sa kabiserang planeta. Ha, ano ang ibig sabihin ni Shailan? Gusto ba niyang gawin akong beast husband niya? Alam ko na gusto ako ni Shailan. Noong huli, pinuri pa nga niya akong cute. Oh, Shailan, hindi ba halatang halata na yon? Binigyan niya ako ng Jasmine. Hindi ba malinaw na? Ang lalim ng kahulugan niyan. Binigyan niya kaming lahat ng pabango. Baka gusto niya kaming ligawan ng sabay-sabay. Ano, binigyan din kayo ni Shailan ng Ilima Mine. Kahit sina Hishao, ang dakilang prinsipe, at Yan Hushui. Kayo tatlo rin ba ay nakatanggap ng ganitong regalo? Ayos. Ang ganda talaga ng isip ni Shailan, sayang. Babalik ko rin sa kanya pagdating ng panahon. Ayoko ng ganitong three-timer na panliligaw. Noong tiningnan niya ako, para bang walang kahit anong pagtingin sa mga mata niya. Puro simpleng paghanga lang. Ang hirap naman nito. Ano, pinaghihinalaan pang magnet ako. Sobrang hiraw na yata nito. Nakakaloka, ang lungkot ng bawat isa sa kulungang ito. Ay, paano ba gagaling to? Lol, eman, maliit kong toxic. Amo, sa'yo na lang ako umaasa. Sige po, amo. Sisikapin ko, promise. Master Jiang, hindi ba masarap ang karne ngayon? Busog na ako. Anong kakainin ko pa? Ano bang problema? Grabe, natanong pa niya ng ganon. Pasensya na, unang beses ko kasing magregalo sa iba. Kaya hindi ko alam kung ano ang mas bagay. Rekomendasyon yan ng tindahan. Kung hindi mo gusto, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Bibilhan kita ulit nito. Kung ayaw mo talaga, itabi ko na lang muna. Bibili na lang ako ng mas gusto mo. Oh, di ba? Walang regalong binigay ang hindi pwedeng ibalik. Kung ganoon, bibili na lang ako ng bago para sa inyo. Nang regalong gusto ninyo, buti na lang at may contact ako sa inyong lahat. Pag-isipan niyong mabuti ulit. Ipadala ninyong lahat sa akin ngayong gabi. Bibilhin ko bukas para iregalo sa inyo, okay? Engan. Saka na lang, first time naman yun ni Shailan. Baka naman hindi niya sinasadya. Bilang isang lalaki, natural lang na hindi ako makipagmatigas sa magnet. Shailan, alam nating lahat ang ibig mong sabihin. Sanay na rin tayo sa isa't isa. Pero sa susunod, huwag na lang magbigay ng pabango sa iba pang lalaki. Mas okay pa rin ang ganitong klase ng regalo. Maraming lalaki ang hindi gusto ang ganyan. Sige, alam ko na. Jiangxia, hindi mo ba kailangan ibalik yan? Bakit tinanggap mo na naman? Ikaw ba ang bahala sa akin o sarili mo muna? Wala naman akong sinabing kailangan ibalik. Ikaw lang ang nagsabi noon. Naisip ko lang naman. Pero ang isip, hindi naman laging pareho ang takbo. Mga sinungaling.
Pagbayaran niyo mayon. Nakalock ang mga baril at sandata sa loob. Record ang screen. Ang weird naman ng mga hilig nila. Good morning, wala tayong tatlong medical check-up ngayon. Naghanda ako ng siopaw at soy milk. Marami ang palaman ng siopaw. Hindi na ako nagdagdag ng karne. Hey, sandali lang po. Buksan ko muna ang balot at tingnan. Sige lang, hindi naman nagmamadali. Bibigyan ni Hishawang. Ito ang regalo mo. Si Hihanshai, parang prinsipe mula sa langit. Ang galing-galing sa labanan. Iniidolo siya ng maraming tao. Ang tanyag na batang general. Bakit niya ipapakita sa akin ang ganitong ayos? Mabango rin pala ang pabangong ito. Ano bang ibig sabihin ni Shailan? Hindi ba niya napansin na nagwisik ako ng pabango? Bakit parang hindi naman siya apektado sa mukha niya? O baka kapag gusto mo talaga, hindi mo na pinapansin? Ano bang ibig sabihin ni Shailan? Hindi ba niya napansin na nagwisik ako ng pabango? Bakit parang hindi naman siya apektado sa mukha niya? Kung totoo ngang nakakabit ang magnetism, hindi na ba ito mahalaga kapag nakuha na? Master Mu, regalo mo ito. Pati si Master Mu, binili rin ang pabangong ito. Yele, dahil may magnetism, kaunti lang talaga itong pampatamis para sa'yo. Huwag kang mayabang. Kailangang habulin ako bago mo masabing isang bote lang ng pabango ay kaya nang bilhin ako. Yimin, regalo mo ito. Malaking bumili ng tela. Hindi rin niya alam kung ano ba ang gagawin niya roon. Jiangxia, ikaw ang bumili. Ito ba, isusuot sa kuko o salig? Ang cute naman ng bata na ito. Lahat ng isusuot dito, dapat lang. Dahil iba na ngayon kaysa noon. Ako ay isang taong may magnetism. Kailangang may panagutan. Ay, ang nakakainis na pintuan ng kulungan. Bakit nila ako at si Marami ay pinaghiwalay? Ang amoy ng pabango sa bilangguan numero 4, ang tapang ha. Ang pinakamahal na bagay na nabibili sa Glamour Water. Hindi rin alam kung ano ang silbi ng tracker. Shailan, hindi mo ba ako itinuring na sarili mong tao? Binigyan mo na nga ako ng pabango. Anong problema kung binigyan kita ng pera? Nakatingga na ako dito sa kulungan at hindi makalabas. Wala ring mapapala ang pera. Kaya kumita na lang ulit. Sige na, sige na. Salamat sa lahat ng mababait na tao. Abala ako mamayang hapon sa pag-aayos ng hindi na ipadalang pagkain sa kulungan. Mamayang gabi, dagdagan niyong maghanda ng mga dessert para sa kanila. Maging masunurin ka ha. Tingnan mo, Shailan, pinapahalagahan pa rin nila tayo. Mamaya pwede na tayong kumain. Ipinagmamalaki ko noon ang sarili kong bilis at lakas. Pero ngayon, ay wala na akong higit na kinasusuklaman kundi ang sariling pagiging mabangis ko. Sa puso ni Shailan, hindi ko matalo si Mu Tanfeng. Ngayon ko rin napagtanto na hindi rin pala ako kasing laki ni Jiangxia na nagugustuhan niya. Sa tuwing haharap siya kay Jiangxia, parang siya ang pinakamalambing magsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lasa ng selos. Ako na dating walang talo sa laban. Ngayon ay naging talo ng luhaan. Tahimik lang akong nakikinig sa kaligayahan ng iba sa likuran. Noon, ang mga makabagong tao sa kabisera. May ilan pang ang ikinukumpara ako kay Jiangxia.
Sinasabing maganda ako pero si Wu ang mas pogi. Pero sa pagkatao ng hayop, mas hindi mapantayan si Jiang Xia na mas gusto niya. Noon, sinasamantala ko lang ang ilong ko sa pagyayabang. Pero sa mababang paa na hayop na tulad ni Jiang Xia, paano niya ako maikukumpara sa banal at marangal na ibong tulad ko? Pero ngayon, ang magnetism ko ay pinakamatagal na nanatili kapag katabi si Jiang Xia. At siya rin ang pinakagusto ko sa anyong hayop niya. Shailan, paano mo ginawa yon? Ang pangit naman ang lasa ng katas ng pakwan na ito. Gusto ko ng katas ng ubas. Sandali, kumain ka muna. Bibigyan pa kita mamaya. Ang taas ng tono ko pero hindi pa rin niya pinapansin. Si Shailan pa rin ang kalmado at mahinahong makipag-usap sa akin. Jiang Xia, ito ang pinabili sa akin ng mama mo. Ito ang para sa'yo. Shailan, hindi ba ito ang regalong ibinigay ko sa'yo? Bakit hindi mo tinanggap? Pasensya na, pasensya na. Nakalimutan ko talaga akong pabaya. Ayos, tutulungan kitang lagyan ng space ring. Itago mo ng maayos at dalhin mo pauwi. Huwag mo nang mawala ulit. Ang ganda talaga ni Shailan. Paano ba siya pwedeng itugma sa ganitong pangit na bagay? Sa susunod, bibilhan ko siya ng mas magandang kwintas na pang space ring. Iba na ngayon kaysa noon. Ngayon, si Shailan na ang magiging reyna sa hinaharap ng aking magnetism. Natural na hindi ako pwedeng makiuso sa kanya. Kung hindi, baka napabili na ako ng nanay ko ng space ring at naipadala na sa kanya. Pero mas may saysay kung ako mismo ang magbigay ng ganitong regalo. Hindi ko na mapigilang mapaawang ang mata sa sobrang pagkilos ng damdamin.